Hello, hello. Test mic. So, good mornings. Ayan, narinig po ba ako? Okay, nakikita ko kasi si James Reid eh. Grabe ka talaga, MC Melior. Grabe, mestisong mestizo. Anak ng tinapay, bakit wala akong ganyan? Alright, so nakita kita kahapon. Okay, medyo umiyak kasi yung anak ko, kaya naglumabas na kami. Pero sa CCF, alright. So, thank you, Coach MC, Mentor MC, and of course, Mentor Valerie for inviting me here in your gathering for tonight. All right? So, hello po, welcome po. Ayan. So, sige nga, bati-bati naman po tayo. Saan kayo ngayong lugar? Anong country ka? Anong bansa ka? Ilang buwan ka na sa negosyo? Magsisimula ka pa lang ba? Magsa-sign up ka pa lang ba? Or member ka na? Ayan. Pahingayin nyo naman yung chat kasi di naman tayo nagkakita-kita dito ngayon sa Zoom natin. Alright? Pahingayin nyo na lang yung chat para makita ko kayo at malaman ko sino yung mga kausap po natin tonight. Alright? Yan. Ilang buwan ka na? Okay, ilang buwan ka na, taon ka na ba, or magsisimula ka pa lang ba para I will know paano po yung sharing ko right now. Ayan, 1 year na din po. Hi, Mentor Tagig. Yan, malapit lang. Baguio. Ayan, pupunta namin yung Baguio end of this month magsasalita ako sa office. Ayan, Makati, hello po Mentor Warren from Tokyo. Yan, dumadami talaga yung Tokyo natin. Ang galing. Ayan, Quezon City, Dubai. Yan, basta ano rin kayo ako anong ilang kung meron ba dito hindi pa nakapag-activate or hindi pa sumali or hindi pa nag-sign up, hindi pa nag-pay in. Ayan, para at least meron iano ko yung sharing ko right now. Ayan, Cavite po, Mentor. At saka ilang buwan na kayo, ilang buwan. Wag kayong mahiya magtanong ko, ilang magsalita ko, ilang buwan na kayo, ilang taon na kayo. Kasi again, alright, ang importante na sa uno po kayo. Ayan, taga Bicol. Ay, dumadami. Cagayan de Oro, Chada, Cagayan, Cebu, Bisaya, yan, Dubai, Quezon City, Commonwealth for 6 years in the business. Okay, so anyway, tawag dito, salamat Mentor MC Milior. Naalala ko si Mentor MC way back then. First time ko siya nakita. Okay, first time ko na siya nakita. Ang ganda ng ano namin, ang ganda ng aming tawag dito, first meet up. Alam mo saan? Sa cashier. Sa cashier ng Uno po 'yon. Okay, so kumuha pa ako ng check, tinawagan ako na nandun na daw yung cheque ko. So, kung di ako nagkakamali, mga 300,000 plus yun or 400,000 yung aking cheque that time. And pinahawak ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, yan yung future mo. So, talagang hindi lang future niya talaga. Talagang nangyayari, nag-times 2 pa nga silang dalawa. Ang kagandahan niya, pati si Valerie ngayon kumikita ng malaki. So, basically, yun yung unang meet namin ni MC. And madalas, alright, nung panahon before ng pandemic, okay, lagi kami nagkikita, talagang siya yung parang most requested na speaker ko sa buong community namin, sa buong grupo ko sa Red Lions. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, nadala pa namin sa Singapore yan para mag-sharing. Nag-Singapore pa kami. Sabay pa ata tayo sa, ano no, MC, kung di ako nagkakamali, nakalimutan ko na, sa Middle East, I think, alright, with Coach Billy Sagursur. So, nakakatuwa kasi okay, from lahat ng bagay talaga, whether you like it or not, pag may sinimulan ka talaga, ang importante talaga kung if you want to have results, talagang mayroon ka dapat sisimulan. And yun, sinimulan niya yung business, hindi niya namamalayan yung dati niyang hinahangaan. Ngayon, siya na yung hinahangaan, no? Kasabayan na namin siya mismo ngayon. And hindi lang siya, pati si Valerie naman. Si Valerie naman, first time ko po na-meet si Valerie ko. Si Coach MC sa cashier, si Valerie naman sa ospital. Hospital. Nakalimutan ko bakit kami na hospital noon. Okay, basta sa hospital ko siya na-meet. Sabi niya, upline. Ay, sakit anak mo, Habs. Ay, oo, tama. Parang ganon. So, nagpa-check up kami. So, sabi niya, upline, ganyan. So, napakasikaso talaga ni Valerie. Talaga totoo pong nurse po talaga yan. Kasi doon pa yan sa Medical City. Talagang nagulat ako noon. Yun, binanggit sa akin ni Dayan. Di ko pa alam na partner siya ni MC Melior. So again, to cut the long story short ngayon, sobrang nakakatuwa kasi isipin mo, marami iba nagtatanong sa akin kung pang long term ba talaga ang business. Ayun, si MC ngayon nakadalawang anak na. Ako nakatatlong anak na. So hindi talaga tanungan na yung long term. Ang importante ngayon, makikita mo talagang may future sa negosyo natin. Siguro again, ang sharing ko ngayon, kwento ako sa inyo. Again, I'm not here to brag. Wala pa ako dito para i-brag. I want you guys to understand, alright, kung ano yung pinasukan ninyo. Kasi madaling gawin ang negosyo, madali to seryosohin ang business natin pag alam mo kung bakit kapag alam mo na tawag dito, naintindihan mo negosyong pinapasukan mo. Kasi hindi mo to gagawin unless hindi mo naintindihan yung negosyo natin. Lalo sa pang hindi pa po kasali dito, hindi talaga ikaw maglalabas ng pera unless hindi mo naintindihan yung negosyong ginagawa natin. Parang ganito, ako po,
kahit ako, kahit 500 yan, 1,000 yan, pag hindi ko naiintindihan, ba't ako maglalabas ng 1,000? Do you understand? Okay, bakit ako maglalabas ng isang 1,000 pesos kung isang bagay hindi ko naiintindihan yung isang bagay? Kaya kami ngayon, ako nandito, my job right now for you guys is mas lalo kayong lalalim ng konti, mas maintindihan nyo na talagang grabe tong negosyo ng ginagawa po natin tong RGSX. Ay, sorry, tong DBC. Okay, so, nagulat ako. Sorry, DBC po, itong DBC po natin, alright? So, bakit natin kailangan talagang seryosohin tong negosyong ginagawa natin kasi whether you like it or not, like ko sinasabi, a lot of people are failures in life. Naging failure sila, hindi dahil naging failure sila. They are failures kasi there are a lot of opportunities that they miss right in front of them. Ibig sabihin, napakaraming oportunidad na nasa harapan nila, hindi nila sinunggab. Alright? Hindi nila sinunggab o sinunggab nila, hindi pinakawalan nila, sayang talaga. Kaya napakaraming naging failure kasi bakit nagiging ano nila yun, nagiging tinatawag na naging habit nila yon, naging program nila, naging pattern na nila yon. So every time they start isang bagay, laging tumitigil na sila. Yung iba naman, okay, pag may mga opportunity na dumadating, laging takot, laging nagdududa, laging ano, kaya nangyayari, all right, wala silang nasisimulan. Okay, they missed a lot of opportunities right in front of them. And ito lagi namin sinasabi, lalo na ngayon, kasi lagi namin sinasabi, marami sasali sa negosyo natin, pero hindi lahat magiging successful. Bakit hindi lahat magiging successful? Kasi hindi nila ginagawa yung mga ginagawa ng mga taong successful. Do you understand? Okay? Hindi lahat eh. Katulad sa pag-aaral niyan, hindi man lahat na nag-enroll makaka-graduate. Iba nalilate, iba naman hindi makaka-graduate. Pwede man nila sisihin ng eskwelahan. Hindi nila pwede sisihin ng eskwelahan kasi nga may nakapag-graduate. So same thing po dito. Alright? So ngayon, diretsahan po, lalo sa mga nandito, alright? Nandito, okay, ang maganda sa ginagawa po natin right now, may mga successful na. Alright? May mga successful na, marami nang kumikita na malaki sa grupo nyo, ang dami na nagkaroon ng mga resulta. Kumbaga, kailangan nyo lang maintindihan kung ano yung pinapasukan ninyo kasi para hindi nyo mamimiss tong opportunity na ginagawa natin. Alright? Kasi again, marami iba sinasabi sa akin, okay, lalo pag narinig na yung 9,998, lalo sa mga di pa po members dito, alright, 10,000, di ba? Lagi kong sinasabi, lagi kong sinasample yan. Okay, pag wala kang 10,000, mas kailangan mo to gawin ang business natin. Pag walang-wala ka, mas kailangan mo gawin ang negosyong ginagawa po natin. Agree? Okay. Kasi marami iba sasabihin sa atin, gagawin na lang daw nila pag may 10,000 sila, gagawin na lang daw nila pag may pera sila. Kaya nga tayo mag-uno eh, kaya nga tayo mag-DBC. Kasi bakit again, kailangan natin mag-create ng empire, kailangan natin mag-create ng pagkakakitaan na talagang magbibigay sa atin ng cash flow for us for in the near future. So, long story short, okay, meron isang estudyante, lagi ko ito kinikwento, I hope hindi nyo ito narinig or kung narinig nyo ito, huwag kayong magsawa na lagi ko kinikwento to. Kasi 4 or 5 years ago, may isang article ako nabasa. Itong article na nabasa ko, isang estudyante nakapag-graduate sa napakagandang eskwelahan, sobrang ganda ng eskwelahan na pinag-graduatean niya. Alright? So, basically, in-interview siya. Okay, in-interview siya. Talagang naka-video, in-interview siya. Ginawa siya ng article. So, tinanong siya ngayon. Isa sa mga tinanong sa kanya, okay, bakit siya sa dami-daming in-interview, bakit siya yung in-interview? Alright? Isa siya sa interview. Kasi bakit? Kakaiba yung pagka-graduate niya. Nakagraduate siya sa napakagandang eskwelahan, pero taga-squatter siya. Not to degrade anybody here, alright? Or sino ba sa labas, okay? Pero you know what? Nakaka-inspire, nakaka-motivate, very overwhelming, alright? Na isang taga-squatters, nakapag-graduate sa napakagandang eskwelahan. So, in-interview siya ngayon. Nung in-interview siya, tinanong siya ngayon. Ang tinanong sa kanya, bakit kaya yung mga kapitbahay mo hindi naging katulad mo? Na gumawa ng paraan para umasenso or makapag-graduate man lang. Alam mo sabi niya? Okay, sabi ko nga rin sa mga kapitbahay ko na rin yun, pati mga magulang nila. Ang sinabi lang sa akin, hindi tayo aasenso kasi slim lang yung chance natin aasenso. Kasi nga daw, mahirap lang daw sila. Alam mo sabi niya, kaya nga natin kailangan umasenso o gagawa ng paraan makapag-graduate kasi nga, mahirap lang tayo. Same reasons, different directions. Do you understand? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ay, learning, natututo po ba kayo? Okay, comment lang kayo dyan ha. Pahingayin niyo po yung chat box para lang po nakikinig po kayo lahat. So, ang ibig ko sabihin, same reasons, different directions. Marami po sa atin mga ganun eh. Okay, mas kailangan natin gawin. Kasi bakit? Katulad niyan. Kaya nga mo kailangan gawin to kasi nga, walang-wala nga. 'Di ba? Walang 10,000, hindi ka pa ikaw, hindi ka pa nagsisimula. Mas kailangan mo to gawin tong business na to. Do you understand? Alright? Same reasons, different directions. Kaya maraming iba, pag pumapasok sa itong nasa negosyo, kaya nga sa lahat ng mga members dito,
Okay? Wag kayong mawalan ng pag-asa, wag kayong ano kasi bakit at least ikaw nakasali ka na. Alright? Tayo pag nag-share tayo, maraming iba nami-miss talaga nila ang opportunity na to kasi bakit 'di ba? Marami sa atin pag naglalatag tayo, nagpe-present tayo, iba nagli-live sa Zoom, alright? Sa office naman ini-Indian ka. Naranasan niyo na ba mag-in-Indian na Indian, hindi kayo sinipot, 'di ba? So mga ganun, lalo ngayon nagsisimula na rin yung face to face natin ngayon. So again, to cut the long story short, ganun talaga eh. Maraming nami-miss yung opportunity and I hope sa loob ng room na to walang makakamiss ng opportunity na to. Mas kailangan po natin gawin ang negosyo ng DBC. Alright? Nang ginagawa po natin ngayon ng system. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi again, lagi ko nga sinasabi, ngayon, alright, kailangan talaga maintindihan ninyo, magkaiba kasi yung kita, magkaiba yung malaking kita. Do you understand? Alright? Magkaiba po yung pwede kang kumita, magkaiba po yung malaki ang pwede mong kitain. Do you understand? Kasi kung kita lang iniisip mo, pwede ka naman magtrabaho, pwede ka magbenta ng isang bagay, kahit maliit ang kita, okay lang. Ito kasi, ang pinapaliwanag ko sa inyo ngayon sa inyo, malaki po ang pwedeng magbabigay sa inyo nito, lalo sa family po natin, lalo sa future ng family ninyo. Alright? Future ng family po natin. Kasi ngayon, ang cash flow lang naman, very simple lang naman eh. Either mag-empleyado ka or magnenegosyo ka. Alright? Employed right now. I'm not against employment ha. Hindi naman ako masama. Hindi naman masama. Alam ko marami po nag-empleyado right now. Haludo po kami talaga sa inyo. But again, a lot of people right now that are working right now, hindi po sapat yung sweldo na tinatanggap po nila. Agree? Sige nga, comment nga kayo. Yung hindi pa dumatating ang sweldo, ubus na. Ang tawag nga sa sweldo daw natin, di ba? Para daw siyang sibuyas. Pag hinihiwa-hiwa mo na, umiiyak ka na. Pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, di ba? Umiiyak ka na. 'Di ba? Yung di pa dumadating ang sweldo kaya nga minsan tawag sa 30 katapusan. Kasi bakit? 30 katapusan wala nang natitira, 'di ba? Kung baga ba ang nangyayari ngayon whether you like it or not, mas malaki, mas mabilis tumaas yung bilihin, alright? Kaysa yung sweldo po natin. Agree po ba tayo doon? Isipin mo ang sweldo mo tumataas yearly. Taon-taon siya tumataas. Enjoy na enjoy ka. Pero hindi mo alam, ang gastusin tumataas. Matutulog ka lang ngayong gabi, bukas makalawa, mataas na yung gasolina. 'Di ba? Mataas na yung kung ano-ano. So, ang nangyayari, mas mabilis tumaas ang nangyayari. Wala talagang naiipon. Do you understand what I'm saying? So, whether you like it or not, hindi ko naman sinasabi lahat ha, pero majority po sa mga nag-work ngayon, kulang talaga ang sweldo, lalo na ngayon, dumaan po yung tinatawag natin na pandemic. Nung panahon ng pandemic, makinig kayo mabuti, listen carefully. Nung panahon ng pandemic, hindi lang po talaga health ang tinuro sa atin noon. Alright? Of course, tinuro tayo ng health. Okay, very important po yung health. Alright? Napangalagaan natin katawan natin, so on and so forth. But then again, hindi lang po yun. Ay, isa sa mga natutunan natin doon, wala po talagang stable job. Anytime, one snap of a finger, pwedeng matanggal sa'yo yung trabaho mo. Agree? 'Di ba? May mas bata sa'yo, mas magaling kaysa sa'yo, pwede kang palitan, mas matalino kaysa sa'yo, pwede kang palitan, mas malupit kaysa sa'yo, pwede kang palitan, 'di ba? May pandemic na ganyan, pwede pala magkawalaan ng trabaho, 'di ba? Kaya hindi masama talaga ngayon, you must be wise enough right now to have additional sources of income. Na even nga ngayon mga artista alam nila eh. Nung panahon ng pandemic, nagkaroon ng problema, pati sila nagkakaroon ng maraming racket eh. Artista na yun ha. Kami na yun, mga artista ha. Hindi, joke lang. Mga artista na yun ha. Basketball player, nagdadagdag ng pagkakakitaan. Tayo pa kaya? 'Di ba? Kaya nga ako, very wise. Ang galing po ng mga nag-uuno, mga grupo natin, ng mga community po natin right now. We are so very wise right now na even if you're working right now, OFW ka, nagnenegosyo ka, or if you're working right now, meron kang dinadagdag na additional source of income. That's wise. Alam mo bakit? Kasi bakit again, 'di ba? Ilan gulong meron sa kotse? 5. Bakit 5? Kasi yung isa spare time, may pangdagdag ka ngayon. Meron ka ngayon dagdag na pagkakakitaan na pwede magkaroon ng additional source of income. Alright? Kasi lagi ko nga sinasabi right now sa inyo, alright? Lagi ko sinasabi, yung pinuhunan nyo ngayon, marami iba pag sinasabi sa akin, okay na Sir Warren, okay? Magkano kikitain ko? Sabi ko, alam mo, maniwala ka sa akin. Pag ginawa mo na itong negosyo to, kikita ka talaga. Kikita ka pag ginawa mo to. Pero pag sineryoso mo to, kikita ka talaga ng malaki. Kasi hindi ako naniniwala. Pag hindi mo to siseryoso, hindi ka kikita talaga ng malaki. Ang hindi lang naman kikita ng malaki dito, yung hindi seryoso eh. Later, papaliwanag ko yan. Papalalimin ko yan. Alright? Kasi sa totoo lang, kikita ka talaga dito. Kaya yung iba iniisip, nagdadalawang isip sumali, nagdadalawang isip na trabaho ito, kasali na, nagdududa pa rin. Alam mo bakit? Kasi they're thinking, kikita ba talaga tayo dito? Alright? Ito makinig kayo mabuti. Okay? Ang business natin, whether you like it or not, 10,000 yung pinuhunan mo, 10,000. Kumita ka ng 10,000 sa loob ng isang taon. 10,000 sa loob ng isang taon. Tatanungin ko kayo, frankly, panalo-talo. Sige nga, sagot kayo. Panalo-talo.
Nag-invest ka ng 10,000, wag na natin pag-usapan mo na yung produkto, nag-invest ka ng 10,000, yung 10,000 mo in 1 year, 365 days, naging 20,000 pesos siya. Alright? Syempre, kung ikaw iisip niyan, ay naku naman, wala pang 1,000 buwan-buwan yun. Ito makinig kayo mabuti para mas maintindihan nyo. Yung 10,000 na yan, pag nilagay mo lang sa bangko yan, that's 3%, 5% per year lang. Per annum yan. That's 500 pesos per year. Alright? Pag titingnan mo as a mindset ng monthly, at yun ang pera na yun, alright? Syempre, isipin mo, maliit siya. Pero pag titingnan mo as business mindset po yun, percentage po ang negosyo. That's 100% profit. Sa 10,000 mo, naging 20,000, that's 100% profit. And di ako naniniwala, di ka kikita ng 10,000 dito. Di ba? Eh, paano kung sineryoso mo pa katulad namin, nag-120,000 ka? Alright, nag 1.2 million pesos ka sa loob ng isang taon. Di ba? Madalas, iba 3 million, iba 5 million sa loob ng isang taon. Panalong-panalo talaga. Kaya nga, again, ito yung negosyo na pwede mo sisimulan ngayon, magdadagdag ka. Dagdag ka, side project mo to ngayon. Alright? Habang nag-work ka ngayon, habang nag-work ka, alright, habang nag-OFW ka, okay? Habang kung ano man ginagawa mo, meron ka ngayon dinadagdag na pagkakakitaan, which is this one. Kaya nga seryosohin nyo na. Later, papaliwanag ko bakit nyo kailangan talaga seryosohin itong negosyong ginagawa po natin. Alright? So, again, sa mga na-work, ito yung maganda sa business natin right now. Again, pwede mo siya talaga ipagsabay. Alright? Pwede ipagsabay. Ang dami. You've seen a lot of people right now because right now, ang technology ngayon, sobrang ganda na talaga. Alright? Gone are those days that are saying na kailangan mong, tawag ito, na hindi ka kikita dito kahit part-time. Kakikita ka kahit part-time ka. Lalo pag nag-full-time ka. Of course, lalo pag nag-full-time ka. Pero kahit nag-part-time ka sa negosyo natin, kikita ka talaga. Gone are those days na tapos na yon. Okay? Wala pang social media yon, wala pang mga technology at kung ano-ano yon. Tapos na po yon. Alright? You can really, really earn. Lalo na ngayon, working smart po ang negosyo po natin. Okay? The smarter you are, the effective you are in this business, the more ka mas sasabog yung income mo dito. Kaya nga, again, lagi kong sinasabi, whatever you are working right now, busy ka, magagawa mo 2 hours a day, 3 hours a day, basta effective yung ginagawa mo, tinuturo ng mentors ninyo, okay, susundin mo, maniwala ka sa akin, kikita ka talaga ng malaki. Alright? Kasi sa totoo lang, okay, the reason why bakit tayo magtatrabaho para kumita ng pera. Bakit tayo nag-uuno? Bakit tayo DBC? Kasi bakit kumita ng pera? Same thing lang. Nataon lang sa trabaho, hanggang doon lang yung sweldo natin. Eto ngayon, pwede kang kumita ng napakalaki. Di ba? So again, sa mga nag-work, dagdag, okay, dagdag to, tama yung ginagawa nyo ngayon, nagte-training ka po talaga ngayon. Ngayon pala, maiintindihan mo, o nga, no, kailangan talaga. Kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo to gagawin hanggat hindi nyo to naiintindihan. Okay? Kasi marami ako, lagi kong sinasabi lagi sa mga downlines ko, alright? Mahirapan tayong turuan ng skills yung mga taong yan, yung mga tao natin. Pag sila mismo, hindi nila naiintindihan eh na ito yung isa sa pinakamagandang negosyo na talagang gagawin nila pag nagtrabaho sila, pag OFW sila, pag negosyante sila, lalo pag full-time sila. Lahat i-absorb nila pag naintindihan talaga nila. Do you understand? Alright? Kaya kung ikaw empleyado ka, nag-work ka ngayon, maniwala ka sa akin, ang laki ng potential na pwedeng mangyari sa'yo dito. Ang laki, sobrang laki ng possibility sa'yo dito na magkakaroon ka ngayon ng tawag dito ng financial freedom talaga. All right? So ganoon. So pangalawa, ito malupit kasi bakit hindi lang po mga nag-work, yung mga alam naman natin, 'di ba? Tayo ng mga Pilipino, alam naman natin sa Pilipinas, sabi nila, alam naman natin totoo 'yon. All right? Majority ang sinasabi natin, mali talaga yung sweldo sa Pilipinas. Agree po ba tayo doon? So maliit ang sweldo sa Pilipinas. Ano ginagawa ng mga Pilipino? Sige nga, comment nga kayo. Kasi maliit ang sweldo sa Pilipinas, ano gagawin ng mga Pilipino? Oh, 'di ba? Hindi natin inisip magnegosyo. Ano inisip natin? Mag-abroad, 'di ba? 'Di ba? Kasi bakit malaki daw ang sweldo sa abroad? Totoo. Totoo malaki ang sweldo pag kinonvert po siya into pesos. Totoo 'yun. Pero hindi totoo na malaki ang sweldo, maliit, na wala silang ginagastos doon. Agree? Sa mga nasa ibang bansa. Alam naman natin 'yan, 'di ba? Hindi naman pwedeng kumikita ka ng euro, ang gastos mo Philippine peso. Hindi pwedeng gano'n. Nasa Europa ka. Hindi pwedeng sa Dubai ka, dirhams yung sweldo mo, Philippine peso yung gastos mo. Hindi pwede. Dirhams din yung gastos mo. Dito sa Pilipinas, 'di ba? Pwede kang mag-tricycle, pwede kang mag-jeep. Sa Dubai, meron ba? Walang ganon. 'Di ba? Dito makakarenta ka, room for rent, 3,500 ata, 2,500. Meron ka ng medyo matino-tino na marerentahan na room for rent dito. Doon sa ibang bansa, mahina siguro, mahina. 1,000 dirhams. Di ko alam magkano 1,000 dirhams ngayon. 13,000, 14,000 pesos sa loob ng isang buwan.
Minsan nga tawag pa nila dyan sa room nila, cortition. Alam mo yung cortition para makatipid, 'di ba? Cortina lang yung partition. Alright? 'Di ba? Kasi bakit again, 'yun ang nangyayari. 'Di ba? Kasi bakit mas malaki yung tinatawag na tawag dito, cost of living talaga doon. Ang gastos talaga, magpapadala ka pa sa pamilya mo, 'di ba? And ko ito lang story short, kahit paano, medyo malaki, mas medyo may chance ka makapag-ipon. Medyo may chance sa mga pag-ipon. Tama ba ako mga sa ibang bansa? Kasi we've been traveling around the world and we talk to a lot of people talaga, lalo mga iba't ibang bansa. Even mga professionals, pag pumunta ka ng Dubai, papunta ka ng Qatar, bandang Bahrain, more on engineers, mga ano yan. Alright, doon nila sinasabi nila lagi sa akin, Warren, malaki sweldo dito, pero malaki din ang ano dito, hindi pwedeng tatamad-tamad ka dito. Okay, kailangan dalawa trabaho mo, tatlo trabaho mo. Di ba? Pero lagi kong sinasabi, pag lagi kong tinatanong po yung mga OFW, kayo, marami po bang OFW po dito? Pwede po ba mag-comment po yung mga OFW po natin? Comment, ano po country po kayo? Sige nga kung meron po dito. Alright? Kasi normally sa mga OFW, ito lagi kong tinatanong sa kanila, and 99% ang laging sinasagot sa akin, pare-pareha. Alam mo, tinatanong ko sa kanila, after 15 to 20 years, if you happen to go back to the Philippines and for good, ano yung gagawin natin? Sige nga, kayo po mag-comment. Alright, kayo po mag-comment. Lalo sa mga OFW. Comment po ba kung may OFW po dito, pwede po ba kayo mag-comment? 'Di ba? Kasi usually ang sinasabi lagi sa akin, 99% 'yan. Pag umuwi ako ng Pilipinas at hindi na ako magtatrabaho, magre-retire na ako. Pag uwi ko ng Pilipinas, kasi nakapag-ipon na ako ng pera na napakatagal-tagal, alright, magtatayo ako ng ano, ng negosyo. Magbi-business. Agree? 'Yun ang laging thinking natin, magne-negosyo talaga, magbi-business. 'Di ba? Pero wag kayo magalit sa akin ha. Alam ko marami kayong kakilalang ganito. Marami pa akong kakilala, alright? 15 years, 20 years nakapag-ipon ng pera. Alright? Seaman sila, sa ibang bansa sila. Umuwi ng Pilipinas, nagtayo ng isang negosyo. Mind you, wala pang isang taon, lugi yung negosyo nila. Bakit? Tayo kasi mga Filipinos, ang thinking kasi natin para pa magtayo ng isang negosyo, okay, ang alam lang natin, pag magtayo ng negosyo, ano kailangan? Malaking puhunan. Tama, mali. Yun ang thinking natin. Tama. Tama naman eh. In order for you to start up a traditional business here in the Philippines, you need a very big, huge amount capital. Negosyo capital. Magtayo. Pero hindi ibig sabihin magtagumpay. Magkaiba kasi magtagumpay sa magtayo. 'Di ba? Nakalimutan nila yon eh. Kasi isipin mo mabuti, 15 years, 20 years ka nagtrabaho sa ibang bansa, pag uwi ng Pilipinas, nagtayo ka ng negosyo dito, doon pa lang mape-predict mo na kagad na pwedeng malugi eh. Kasi wala kang kalam-alam eh. Kasi ang thinking na marami, alright, is capital lang kailangan para magtagumpay sa negosyo. Hindi po. Ang pinaka-importante, hindi lang po kapital. Ang importante sa negosyo para magtagumpay is business skills. Pakitype nga po. Kailangan meron kang tinatawag na business skills. May kaalaman ka sa ginagawa mo. Sipin mo magtatayo ka negosyo, wala kang kaalam-alam sa negosyo. Paano na? Maraming nga ako kilala, 'di ba? Nasa ibang bansa pa. Anong ginawa? Kasi walang kaalaman sa negosyo, pinahandle niya sa iba ang negosyo niya. Ano napalitaan niyo? Lugi ang negosyo. 'Di ba? Kasi bakit? Again, walang kaalam-alam eh. 'Di ba? Walang business skills. Hindi alam paano magpatakbo ng negosyo. You know why what's good about our business, about Uno, about DBCs? You know why? Lalo sa inyo, grupo niyo, Lupet. Isa sa mga tinitingnan ko po isa sa mga tinitingnan kong activities is your empire, yung grupo po ninyo. Nakakatuwa kasi you know why? Kasi bakit? Makikita mo dito, bakit marami sa atin, wala pang 6 na buwan, kumikita na ng malaki. Okay, wala pang isang taon, 1 milyon na kinikita. Diba? Ako, I have a lot of leaders right now, 7 months, 8 months na, naging top earner ng company natin kaagad. Alam mo kung bakit? Kasi bakit? Again, very simple. Kasi nga, meron tayong business skills na tinuturo. Do you understand? Meron tayong tinuturo. Kaya nga ikaw, okay, talagang i-value nyo siya, yung trainings na laging binabanggit ng mga mentors, lalo pag skills yan, okay, i-value nyo po talaga yan. Kasi bakit? Yan yung magpapabilis ng negosyo mo dito. Do you understand? May business skills, kaya di mo mawala yan, di ba? 6 months pa lang, 100,000 naman na, di ba? Wala pang isang taon, billion na yung kinikita. Kasi may skills, tinuturo po siya. Do you understand? Kaya nga, sige nga, pwede nyo po bang pasalamatan yung mga coaches and uplines na ang kulit talagang para turuan ka. Ang swerte nyo pag may mga uplines kayong ganyan. Ha? Ang swerte nyo pag may mga nagpupush sa inyo na mga nagtuturo talaga sa inyo. They really care for you. Alright? Kasi again,
Lagi kong sinasabi lagi yan, di ba? Yun yung advantage po natin right now. Kaya nga sobrang kagandahan sa negosyo natin kasi may skills tayo na may business skills po na tinatawag po tayo. Alright? Kaya ang bilis, ang dami, di ba? Kaya nga pag may mga Uno Live, attend nyo talaga yan, may mga trainings ang company natin. Alright? May trainings po yung klano, yung grupo ninyo, yung DBC kasi you have your own system, you have your own program. Later, paliwanag ko po sa inyo bakit kailangan nyo umalign sa grupo ninyo. Kasi again, yun yung magpapabilis sa inyo eh. Yun yung ganda ng negosyo natin eh. Okay, mababagal ka lang dito. Mababagal ka lang talaga sa isang bagay pag wala kang kalam-alam eh. Hindi mo alam yung pinasukan mo. Lalo ka lang sa mga OF, sabi ko nga sa inyo sa OFW. Ito po yung perfect negosyo. Ito yung perfect business na pwede mong pasukan talaga ngayong 2024. Kasi you don't have to wait for 15 years, 10 years to 15 years to start up a business. Kasi right away, you can start up a business with a small amount of capital na pwede kang kumita ng malaki. You understand? Alright? Even nga mag-business package ka, maliit pa rin yan siya compare sa iba na traditional business. Kaya nga, again, lagi ko sinasabi yan, OFWs man nandito. Again, tap nyo lahat ng mga OFW, isa sa mga malaking market po yan. Alright, isa sa nagpaputok sa akin ng way back pre-pandemic are my team all over the world. Kaya I'm so very thankful that we have this kind of technology right now na to capture a lot of people around the world, talaga nakakatuwa. Alright, so again, yun yung maganda. And talking about business, if you are a businessman right now, kinakausap ko na lahat kayo ha, okay, para talagang wala kayong choice, mag-uno na tayo, DBC na tayo. Alright, kasi ikaw negosyante right now, ikaw yung makaka-relate po kayo sa akin. Kasi kami, may traditional business din kami. Kaya nga po na-appreciate po itong negosyo natin sa sa DBC. Kasi bakit again, tawag dito, nagkaroon kami ng restaurant, nagkaroon kami ng canteen. Iba talaga ang kita ng negosyo natin. Iba talaga. Malayo talaga. Sobrang layo. Kasi you know why? Tama naman talaga. Alright? Kahit may business skills ka, pero pag wala ka ring malaking kapital to compete to other people na nagdenegosyo, mahihirapan ka talaga. Ito makinig kayo mabuti. Kaya nga sabi ko sa kanya, tumutok na kayo sa Uno. Huwag na kayo mag-isip kung ano-ano pang negosyo. Mag-Uno na lang kayo. Mag-DBC. Focus nyo na lang to. Kung kaya nyo mag-15 accounts, go for it na lang kaagad diretso dito. Kasi you know why? Makinig ka mabuti. If you're planning to start up a traditional business right now, alright, you need to compete to other business people din. Alam mo bakit? Kahit anong iisipin mong negosyo, meron nang nauna sa yung nagtayo niyan. Ano ibig ko sabihin? Nagtayo ka ng gusto mo magtayo ng coffee shop. Sa tingin mo kaya sa lugar mo walang nag-coffee shop? Meron yan. Nagtayo ka ng barbershop. Sa tingin mo walang barbershop diyan sa lugar nyo? Meron yan. Meron yan. 'Di ba? Nagtayo ka ng grocery. Sa tingin mo walang grocery sa tabi diyan? Meron yan. Paano kayo makipag-compete diyan? Kailangan malaki puhunan mo. Tama, tama, mali. Agree or disagree? Sige nga, comment nga kayo. Kasi bakit? Isipin mo mabuti, kalahating milyon lang yung pinuhunan mo, tapos ang katabi mo, 2 milyon ang puhunan. Ano mangyayari sa negosyo mo? Entrance. Tambayan ng mga tao. Sa kanila bibili, sa'yo tatambay. Di ba? Nagigas yung sinasabi. Kasi doon pa lang, mahihirapan ka na talaga. Kasi kailangan mo mag-compete. Makipag-compete. Kung meron kang matahaba na PC, pwede. Ang tanong, may business skills ka ba? Doon tayo magkakaalaman. 'Di ba? So doon pa lang mahirapan ka, kaya sabi ko sa inyo, ito yung perfect business sa papasukan mo talaga right now. Alright? Kasi bakit again, di po basta-basta magtayo ng negosyo ha. Isipin mo mabuti, hindi ka pa nagsisimula, ang dami mo nang gagastusin. Tama, mali. Hindi pa nagsisimula, ang dami mong gagastusin, renta. Okay? Isipin mo hindi ka pa nag-ooperate, magbabayad ka na ng 2 months advance, 2 months deposit. Hindi ka pa nag-ooperate, magbabayad ka ng business permit, mayor's permit, meron pa nga yung mga sanitary permit at kung ano-anong permits pa yan. 'Di ba? A-apply ka pa ng BIR at kung ano-ano pa diyan. 'Di ba? Hindi ka pa nagsisimula, mag-hire ka na ng tao, minsan nag-a-advance pa yan. Hindi ka pa nagsisimula, ang dami pang i-renovate. Isipin mo, hindi ka pa nag-ooperate niyan, ang dami ng gastos. Ito pa malupit. Makinig kayo mabuti. 'Di ba? Nag-operate ka na day 1 hanggang day 30. Ito makinig kayo mabuti. Okay? Pag kumita ka at nagkaroon ng benta yan, hindi mo pa pwedeng bayaran ang sarili mo. O bakit? Hindi mo na bayaran yung renta. Magbayad ka muna renta, kapatid. Hindi naman pwedeng hindi ka muna magbabayad ng kuryente, tubig at kung ano-anong operations expense. Bayaran mo muna lahat ng operations expense. Ang matitira, yun yung sayo. Di ba? Eto, makinig kayo mabuti. Kaya madalas, maraming nalulugi kasi wala na pong natitira na punta lahat sa operations expense. Bakit ko alam yan? Alam po namin yan. Okay? Tama, mali. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Kaya maraming iba nagsasabi sa akin, Sir Warren, Mentor Warren, baka malugi tayo dyan. Ito, makinig kayo mabuti. Baka malugi tayo dyan sa Uno, malugi tayo sa DBC. Makinig kayo mabuti. Number one, matagal ka ng lugi.
Ilang taon ka na nagsasabon, nagkakape, walang bumabalik na pera. Pangalawa, bakit lugi ang iniisip mo? Bumili ka lang naman ng produkto na matagal mo nang binibili. O, bigyan ko ng sample. O, wala uno, walang DBC. Bumibili ka ba ng sabon? Bumibili ka ba ng kape? Bumibili ka ba ng juice at lahat ng mga yan? Bumibili tayo niyan. Pag pumunta ka ba ng SM, pag bumili ka, iniisip mo ba, baka malugi ako dito. Wala ka namang, hindi mo naman inisip yan ah. Inisip niyo ba yun? Nagbumili ka ng grocery mo, tapos baka malugi ako dito. Pero bakit sa uno, di ba? Sa negosyo ng DBC, bumili ka lang naman ng package na parehas na binibili mo sa grocery, bakit lugi ang iniisip mo? Eh, pareha lang naman na binili mo yan. Agree. Kaya nga tanggalin mo sa utak mo yan. Nataon lang kasi, inunahan ka namin ng pasok sa utak mo na negosyo ang pinapasukan mo. Doon kasi gastos yun. Alam mo talaga gastos yun. Dito may negosyo. Ito yung negosyo nga sabi ko sa inyo. Walang kalugi-lugi ito. Doon nga lugi na yun eh. Bumili ka, ginamit mo. Di ba? Hindi ka naman lugi talaga kasi ginamit mo siya. Ito din, ganun din naman eh. Pagka binili mo, gamitin mo, panalo ka pa din naman eh. Nagamit mo pa rin siya eh. Tama, mali. Eh, ito malupit. Walang ito yung sabi ko ito, comment po kayo. Ito yung negosyong walang kalugi-lugi. Sige nga, pwede po ba mag-comment? Ito yung business na walang kalugi-lugi habang nag-18-1 coffee ako. Ito yung business na walang kalugi-lugi. Alam nyo ba yon? Kaya tanggalin nyo sa utak nyo, Mentor Memsi, baka malugi tayo dito. Baka malugi ako. Hindi, walang lugi po sa negosyo natin. Alright? Bakit walang kalugi-lugi? Ngayon, sinabi ko sa inyo kanina, unang dalawa pa lang yun. Ang pangatlo, makinig kayo mabuti. Yung produkto niya, kahit itago nyo sa bodega yan, after 1 year, pagbalik nyo, ganun pa rin yung halaga ng produkto na meron ka. 10,500 pa rin po yun. So, 999. 10,000 plus pa rin yun sa 9,998 na nilabas mong pera. Panalo ka pa din. Walang talo eh. Di ba? Isipin mo mabuti. Pag bumili ka ito, binili ko tong iPhone Pro Max. Sorry, medyo ano. Ito, Pro Max ko, nasa 90,000 pesos binili ko. Sa tingin nyo kayo, mabibenta ko pa rin ng 90,000 to? Hindi na. Baka 50 mil na lang to. Sana punta yung 40 mil ko after 6 months time. Yun yung lugi. Do you understand what I'm saying? Kaya nga sa mga nandito, sa mga nakikinig po right now, makinig kayo mabuti. Ito yung business na panalong-panalo ka talaga. Alright? Walang panalo. Ang kailangan mo lang gawin, tatrabahuin mo lang talaga siya. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, itong 2024, this is the perfect business, lalo na ngayon. Tapos na yung pandemic, hindi na babalik yan. Alright? Ito yung perfect business, pwede nyo seryosohin. Kasi kaiba po ka talaga, sabi ko nga sa inyo, magkaiba po yung kita na maliit. Pwede kang kumita ng maliit sa negosyo ng uno, pwede ka rin kumita ng malaki. Kasi hindi ka pwede, directly proportional po yan. Hindi pwedeng kikita ka ng malaki, hindi ka naman seryoso. Hindi pwedeng kikita ka ng malaki, hindi mo naman naintindihan yung pinasukan mo. Hindi ka pwedeng kikita ng malaki dito pag hindi mo naman bibigay lahat ng todo mo dito. Kaya ngayon, lagi ko sinasabi lagi, pag tama na yung dabay kayo mag-isip sa business natin, maniwala kayo sa akin, diretsahan tayo, kahit bago ka pa lang, kaya mo kaming lagpasan. Kasi ang business natin, very simple lang yan. Kasi ang uno po, perfect business po to. This is a very, very perfect business. At yung kung kahit na 150,000 ang tinaya mo dito, panalong-panalo ka. 9,998, panalong-panalo ka. Alam mo bakit panalo-panalo? Let's talk about business. Usap tayo ng negosyo. Pag-usapan natin ng negosyo. Bakit ang uno po, ang perfect business, lagi ko sinasabi yan. Every time I train a lot of people talaga, lagi ko sinasabi, bakit perfect po ang business natin? Sobrang perfect. Number one, maliit yung puhunan natin. Okay? Pero ang laki ng pwedeng kitain. Yun ang number one. Okay? Number two, alright? Ang number two, kahit sino, pwedeng gawin to. Mapabata ka, matanda ka, may ngipin ka, wala, pwede. Bakit? Yung anak ko nga, okay, si Zach, tsaka si Anika, kumikita po yun. Ganon kalupit ang negosyo natin. Kasi ang negosyo po natin, ang system is working. So, ibig sabihin, ang system is working. If I will do the system, kahit kaninong account yan, kaya kong pa-incomein yan. Kasi ang system is working. Sistema ng negosyo natin sa Uno, sa DBC, is really, really working. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw, tatrabahoy mo to, account mo, tatrabahoy mo, kikita na malaki yan. O, tinalabaho namin account ni Dayan, ngayon, top 3 o top 2 siya ngayon ng Premier. Kasi the system is really, really what you call this, is working. So kahit sino ka, matanda ka, may ngipin wala, di ba? Tawag namin sa mga senior citizens right now, senior executives. Alright? Yung mga executives namin, dami ngayon kumikita ng malaki. Alright? Kasi kahit sa negosyo natin, kahit sino pwedeng kumita talaga ng malaki. And talking about small capital, may apat na klaseng business po, may apat. Ang unang-unang negosyo, maliit po yung capital, maliit po yung kita. Yun yung normal na business. Okay? Sari-sari store, at kung ano-ano. Alright? At pangalawang negosyo, malaki puhunan, malaki po ang kita. Marami po niyan, gasoline station, ano pa ba?
Ang dami. Alright? Marami naman po, malaki yung kapital, maliit yung kita. Okay, yun yung sinabi ko kanina. Malaki yung kapital, maliit ang kita kasi nga ang lakas ng operations expense. Now, kagandahan sa negosyo natin sa Uno, maliit po yung puhunan mo, pero ang laki ng pwede mong kitain. Di ba? Pinapalakpakan po yan. Palakpakan nyo naman po yung Uno natin, ang DBC. Alright? Sobrang lupit po siya. Ang liit po ng puhunan, pero ang laki ng pwede mong kitain. Sir Warren, bakit ba ang laki ng pwede natin kikitain dyan sa Uno? Alright? Bakit ba ang laki ng kikitain dyan natin sa business ng Uno na yan? Okay, sa Uno. Alam niyo kung bakit? Kasi, ito ng pangatlo. Alright? Bakit tayo kumikita na malaki? Bakit yung mga mentors, yung lahat ng mga uplines ngayon kumikita na malaki na sobrang laki ng kinikita ng mga uplines? Kasi bakit? Very simple lang mo talaga. Kasi ang pangatlo yung tinatawag na concept. Okay? Ibig sabihin concept, yung sistema at concept ng ginagawa po natin, ginagawa po ng mga multi-billionaires, mga mayayaman. Okay? Bakit tayo kumikita ng malaki? Kasi bakit? Yung ginagawa natin, same concept na mga taong mayayaman. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Alright? Like Henry C., Lucio Tan, alright? Pag-uusapan natin McDonald's. Ang McDonald's, very simple lang po ang concept niya, di ba? Alright? Every burger na bumibili, may income ka. May income yung may-ari. So, to cut na lang story short, ang daming McDonald's sa buong mundo, alright? Lahat kumikita. Okay? Ng mga franchise. Lalo na yung may-ari. Kasi nga nag-franchise kahit saan-saan po yun. But in order for you to start up a business of McDonald's, you need to at least 4 years ago, 5 years ago, di ko na alam magkano ngayon, 40-50 million pesos. To start up a business ng McDonald's, 40 to 50 million pesos po yun. Ewan ko lang magkano na ngayon. Di ba? Di ba? Meron bang 40-50 million? Baka 998 nga na problema pa, di ba? 40-50 million pesos, di ba? Eto, sa kagandahan sa atin ngayon, very simple po yung concept natin. Alright? Yung ginagawa natin same sa ginagawa nila, but then again, we are multiplying sa business natin, alright? Manila, Cebu, alright? Visayas, Mindanao, parang ganon, international, kumakalat po tayo ng iba't ibang bansa. Imagine that kind of business. Alright? Na pareha sa kaila, pag may bumibili ng sabon, sabi ko nga, pag gino-compute ko, sabon pa lang pinag-usapan, laki na ng kinikita eh. Okay, kape pala, product package pa lang pinag-uusapan natin, ang laki ng kinikita talaga eh. 'Di ba? Kaya nga lagi kong sinasabi lalo sa mga members natin, lalo sa akin, lagi ko sinasabi sa mga members. Alright, lagi ko tinatanong sa kanila, bakit natin kailangan pala magparami? Kayo nga tatanungin ko, bakit ba natin kailangan magpadami? Hindi nyo ba naisip 'yan? Comment nga kayo. Sige nga, para at least ano tayo. Bakit kailangan natin magpadami? Comment. Di ba? Para at least alam ko na nakikinig pa po lahat. Nakikinig pa ba kayo lahat? Okay, leverage. Ano pa? Bakit? O, bakit tayo mag-leverage? Okay, ano na yun? Ay, in English mo na. Bakit tayo mag-leverage? Bakit tayo magpaparami? Sige nga, comment kayo. Sige nga, ano ba yung best answer na sagot ninyo? Okay, ano yung best answer? Bakit ba talaga tayo nagpaparami? Dahil ba sa marketing plan? Kasi working po yan siya. Okay, kahit sa ano, di ba? Para hayahay daw mentor. Tama naman din. Partly tama po 'yun. Kasi again, nagkakaroon ka ng tinatawag na time freedom and financial freedom pagka nag-multiply yung time po natin. Sige pa, comment po tayo. Comment. Okay, bakit pa tayo nagpaparami? Alright? Okay. Para makapatulong. Oh, tama naman po, di ba? Oh. Ayan, sige. Para makapag-harvest, oh, di ba? Okay, simple lang, okay? Very simple. Bakit pa yung compensation plan natin, ba't tayo nagpaparami? Alright? Kasi nga, ang idea po talaga natin, ang idea talaga niya is magkakaroon ng napakadami, parang McDonald's ba? Alright? Parang magkakaroon ng napakadaming mga McDonald's na every time na may bumibili ng burger na McDo, kumikita po kayo doon. Do you understand? Same thing sa negosyo natin sa DBC. Kaya ka ngayon, nagpapadami kasi darating ang panahon, tama yung sinabi ni Mentor MC, na darating pa ng 10 years from now, 5 to 10 years from now, alright, yun yung mangyayari. Yun yung leverage talaga. Alright, yun talaga yung sinasabi natin na darating yung panahon na kahit wala ka lang ginagawa, kumikita ka. Kasi bakit? Kahit isang sulong, may bumili ng sabon sa Amerika, may nag-sign up sa Dubai, may nag-pay in sa Africa, so on and so forth. Kahit wala ka lang ginagawa kasi ang kalat na yung grupo mo, yun yung essence ng business natin. Nagmo-move yung produkto under your community. Nagmo-move yung packages and products natin under your community. You understand? Hindi po yung 1 to 50 na direct. Ngayon lang po yan eh. Yun ang titingnan mo, yung tinatawag na future. Kaya nga again, yun po yung sistema na marami. Kaya nga 'di ba, makikita mo mga negosyante, hindi yan titingin ngayon, titingnan yan
Ang best friend ng mga business people, makinig kayo mabuti. Ang best friend ng mga successful business people, hindi lang po yung pera kasi money will come. Ang best friend nila oras, yung time. Okay? Hindi agad yan kikita. Alam nila, hindi kagad yan. Pero pag na-build nila yung empire na yan, 5 to 10 years from now, grabing cash flow yan. Do you understand? Yun yung, ang tawag po dyan, law of exponential growth. Alright? Lalo na sa atin. Masisimulan mo ngayon, makikita mo, malit pa yung kinikita mo, sisimula ka. Magkano pa lang kinikita mo? Kasi malit pa lang eh. Pero pag ang thinking mo is building your empire, building your network, 5 years, 10 years from now, it will give you a very powerful cash flow 5 to 10 years from now. Yun po yung nangyayari po sa amin right now. Kaya hindi mo kami masisisi kasi for the past 17 years, we build our business for 17 long years. Kaya nagkakaroon kahit paano ngayon ng cash flow na sobrang laki talaga. Di ba? Kaya nga sa mga nandito, sa mga nakikinig po right now, kailangan nyo po maintindihan yun. Yun yung concept ng negosyo natin. Alright? Ginagawa po natin yung concept ng mga kumikita ng malaki. That's why, ito po yung pinaka-perfect na business na talagang very perfect ngayong 2024. Alright? Kasi you don't have to put up a lot of capital. But again, alright? Yung concept na ginagawa natin, katulad ng concept na ginagawa ng mga taong, mga mayayaman talaga. Alright? Kaya nga, again, sa mga nandito, kayo yung lagi mong thinking right now, build ka empire. Ikaw ngayon, sisimula ka. Ngayon, kagandahan nga, sabi ko sa inyo sa negosyo natin, walang pinipili. Graduate, matalino. It will really, really work. Alright? Matanda, bata, may ngipin, wala. It doesn't matter. What matters most, alright? Alam mo yung mindset mo na magbibuild ka ng malaking organization, malaking community. Alright? Maniwala ka sa akin, diretsahan tayo. 5, 10 years from now. Yun po yung mangyayari. Kasi minsan, marami po sa atin, pag sumasali po sa negosyo natin, di ba? Ang laging sinasabi, ito makikinig mabuti, this is very, very common. Kailan tayo di ba, pagsali? Kailan uwi? Di ba? Pero narinig niyo na po ba yan? Pag sumasali sa business, di ba? Lagi sinasabi, gusto ko na makabawi. Ay, grabe naman. Oh, isipin mo buti, nagnegosyo ka pa, makabawi lang pala iniisip mo. 'Di ba? Dapat pag nagnegosyo ka, 'di ba, hindi makabawi. Ang negosyo, ibig sabihin, kailangan, 'di ba? Hindi lang makabawi kasi dadaanan mo lang naman 'yan eh. But talking about makabawi, alam nyo ba, talking about McDonald's, pag-usapan po natin yung tinatawag na McDonald's. In order for you to have a return of investment sa McDonald's, ₱500,000. Kasi ang McDo po, ₱500,000. Ewan ko lang ngayon 300 to ₱500,000. Study, that was 5 years ago. ₱300,000 a month to ₱500,000 a month ang income po niyan. So if you invest like ₱50 million, all right? Ang return of investment mo is around 5 years or more. Ibig sabihin, kung nag-start ka ngayon magtayo, kunyari, ngayon yun 2024, mag-start ka, 5 years after, 2029 pa, dyan pa yung malinis na income mo. Kasi bakit? On the first 5 years mo, whether you like it or not, pag ikaw traditional businessman, alright, yung first 5 years mo, pang ano pa yan? Dadaanan mo pa yan. Ang malinis po niyan after 5 years. Do you understand? Makinig kayo mabuti. 50 million yung pinag-uusapan doon Magkano lang pinag-uusapan natin dito? 9998 lang. ₱150,000, 15 accounts lang. Ang pinag-uusapan natin dito. 'Di ba? Yun ang return of investment. Ang tagal, 5 years Alright? But they are real. Kaya sabi sa inyo, yung time. Okay? Kaya nga ang negosyo natin very powerful. Kasi bakit again? Alright? Dito sa negosyo natin, huwag mo tingnan yung makabawi. Ang tingnan mo ito 5 years, 10 years from now. Kasi isang account pa lang, half a million a month. Di ba? ₱450,000 a month. Kung net yun, nasa around 300 plus per month times 15 accounts, around, di ba? Kayo na mag-compute, nakakalito na computein yun. Di ba? ₱5 million net income, 4 million, 4.5, ₱5 million net income, 6.7 pag gross income, di ba? So, ang punto ko, whether you like it or not, okay, kailangan nyo po maintindihan yung pinapasukan nyo sa negosyo natin. Yun po yung konsepto ng alam mo yun, ng business natin na talagang talagang sobrang ganda po nito, okay? Ang ganda, ang galing. Kaya nga masterin nyo po itong negosyo natin. Maniwala kayo sa akin. Kung ikaw bago ka pa lang, okay lang yan. Doesn't matter kasi for me, walang bago at matagal sa negosyong pang matagalan. Lagi namin naririnig yan. Lagi nyo naririnig yan. Totoo po yan. Alright, marami pa akong kasamahan, marami tayong kasamahan. Talagang bago pa lang, mas malaki pang kinikita sa mga luma kasi it doesn't matter eh. Alright, pero sa mga hindi pa nagkakaresulta, alright, sa mga hindi nagkakaresulta, mamaya ipapaliwanag ko bakit di ka pa nagkakaresulta. But then again, magkakaresulta ka talaga dito. Marami ka lang dapat i-adjust. Kaya nga lagi kong sinasabi ngayon, ang unang i-adjust mo ito, kailangan mo maintindihan ano yung pinasukan mo, gaano kalaki tong negosyong pinapasukan mo. Alright? 'Di ba? Kasi sa totoo lang,
Pangatlo pa lang yon. Okay, pang-apat na pag-uusapan po natin. Itong negosyo natin, wala po tong boundaries. Ibig sabihin walang boundaries. Okay, makinig kayo mabuti, listen carefully. Bakit wala siyang boundaries? Okay, pag nagtayo ka ng negosyo, 1 million yung puhunan mo, 1 million, yan, 1 million. Kung saan ka magtatayo, doon ka lang kikita. Yan, nagtayo ka ng coffee shop, doon ka nagtayo ng coffee shop sa lugar na yan, doon ka lang kikita. Hindi ka kikita sa Cebu, hindi ka kikita sa Davao. Agree? Hindi ka kikita sa Singapore. Kunyari, Manila ka nagtayo ng coffee shop, hindi pwedeng, di ba? Mag-delivery po sa Davao. Pagdating ng cappuccino, wala na. 'Di ba? Ano ibig ko sabihin? Hindi ka kikita. Kunyari, may plano kang mag-traditional business. Example, ano na lang, taxi, dalawang taxi. Nagtayo ka bumili ka ng dalawang taxi, pinangkisa mo. Kung saan ka lang mag-cooperate ng taxi mo, doon lang talaga. 'Di ba? Kung saan ka mag-ooperate, doon ka lang mag-ooperate talaga. Kung Laguna lang yan, Laguna lang yan. Pag Davao lang yan, Davao lang yan. Pag Cebu, di mo pwede dalhin kahit saan-saan yan. You know what's good with our business? Okay, sa negosyo natin, kahit saan mo siya dadalhin, pwede mo siyang madala. Malupit o sobrang lupit? O naman! Pumunta ka ng Davao, pumunta ka ng Cebu. Or congratulations pala sa nagtayo ng UBC Tagugaraw. Tama ba? Sa Tugigaraw ba yun? Palakpakan naman natin from DBC. Palakpakan nyo naman. Sa inyo ata galing yan, di ba? DBC. Oh, di ba? Tugigaraw. Yeah, yeah, yeah. Di ba? Ang lupit. O, Tita Gemma, Tito Arnel, nandito rin po ba? Yan. Congratulations po sa inyo. Kasi you know why? Kahit saan sulok, pwede mong dalhin yung negosyo. Pupunta ka ng Hong Kong, may business, pwede mong gawin ng negosyo. Kahit walang opisina sa Taiwan, pwede mong dalhin ng negosyo. Sa Singapore, pwede mong dalhin. Kahit saan, pwede mong dalhin. Yun yung nagustuhan ko sa business. Naalala ko dati, okay, ngayon babalik na ako, babandaan na ako, babalik ng mga iikot ng iba't ibang bansa, nagki-create na ako ng mga community talaga international. All right? So again, dati naalala ko, grabe, nababaliw talaga ako. Sobrang nababaliw. Kasi bakit? Pumunta pa ako ng Singapore, same ng time natin sa Singapore. All right? Chinek ko yung account ko, 'di ba? Philippines, Singapore, iba't ibang lahi, iba't ibang flag pumapasok, pay ancient, tatatatak dami. All right? Pumunta ako ng Dubai, natulog lang ako sa paggising ko, ang dami naman, may iba't ibang bansa na naman. Alam mo, every ang daming pumapas. Kahit saan ako pupunta, gagawin ko yung negosyo sa Dubai, gagawin ko yung negosyo sa Qatar, gagawin ko yung negosyo sa Amerika, gagawin ko yung negosyo sa Europe. Di ba? Imagine mo ganun kalupit yung negosyong pinapasukan mo. Kasi maraming iba, ang thinking dito, ang liit ng negosyong pinapasukan. Makinig kayo mabuti, hindi po maliit ang negosyong pinapasukan nyo. Malaki pong negosyo itong pinapasukan po natin, mga kapatid. Hindi po to extra income. Makinig kayo mabuti, kinakarir po namin to. Kinakarir namin to. Ako, take it from me. Okay. Kahit sang sulok ng mundo, nakapag-network na ako ng Amerika, nakapag-network na ako ng Africa, kahit anong mga mukha yan, malaki, malalaki, maliliit, inchik, di ba? Indiano, Pakistan, Patan, kakausapin ko po yan. Kasi ganun kalaki negosyo, kahit sang sulok, madadala mo siya. Lalo na ngayon. Dati wala pang mga e-commerce, wala pa yung magsa-sign up, may magpapadala ng package sa'yo doon sa lugar na yun. Wala pang Zoom na ganito, 'di ba? Alam mo kaganda, ang laki ng negosyong pinapasukan ninyo. Wala pong boundaries to. Kahit saan. Kaya nga lagi namin sinasabi, kunyari ito OFW ka, 'di ba? Singapore, umuwi ka ng Pilipinas. Sa Singapore, nagdi-DBC ka. Pag uwi mo ng Pilipinas, nagdi-DBC ka pa rin. Saan ka makakita ng ganyan? Pwede mo bang gawin 'yon pag ikaw traditional business owner ka? May coffee shop ka dito? Pagdating mo ng Singapore, may coffee shop ka pa rin doon? Hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin 'yon. Tama mali. 'Di ba? Ganon kalaki ang negosyo. Bitmin ng takore. Ganon kalaki yung negosyo na pinapasukan yung mga kapatid. Kaya nga again, iba po to. Maniwala kayo sa ibang-iba po tong negosyong pinapasukan ninyo or tatrabahuin nyo talaga. Alright? Wala po siyang boundaries kahit saang sulok ng mundo. Basta may internet. Kung may internet sa Mars, mag-network ka sa Mars, bahala ka sa buhay mo. Basta importante. Di ba? May online yan. May tao na kakausapin. Makakabuild ka talaga ng business. Sa American, gulit nga sa American. Naalala ko, nag-network ako sa Amerika, sa US. Alright? Ang tawag dito, ang laki ng market, ang laki. Okay? Ngayon, kasi ako ang thinking ko ngayon, iba talaga thinking ko ngayon ever since na nag-uno ako ngayon. Kahit ngayon, ang thinking ko talaga ngayon, hindi siya ang tingin ko worldwide talaga siya. Kasi nakita ko talaga worldwide. Alright? Lagi kong sinasabi, Filipinos, ang laki ang market. Okay, malaki talaga ng market ng Filipinos. Kahit saan ka pupunta, maraming Pilipino, pwede ka mag-multi-millionaire dyan. Pero I've seen kasi a lot of, di ba, kapag network ako ng ibang nationalities. I went to America, sa US, Amerikano, nakapag-network po kami. Pumunta ako ng Africa, ang laki ng network. Sa Africa po, ang laki ng market. Dubai, okay? Ang Dubai kasi is the springboard ng lahat ng mga countries. Alright? Pag na mayroon kang, alam mo yun, kaya nga, ah,
Tawag dito nakapanggigil, build lang ng build, okay? Build lang ng build. Kasi sobrang nakakatuwa. Kasi ang laki po ng market talaga ng buong business natin. Trillion dolyares po ang industry na pinapasukan po natin. Dear San, all right? So, you know boundaries. Pangapat, ito maganda. 24/7 yung business natin. 24/7. Pwede po bang i-type nyo? 24/7. Comment kayo dyan. 24/7 yung business natin. Imagine gano'ng kalupit yung negosyo na pinapasukan nyo. 24/7. 'Di ba? Taga Davao ka, taga Cebu ka, taga Pilipinas ka. 'Di ba? May nag-inquire sa inyo, may kamag-anak ka, mga tita mo sumali sa Amerika. 'Di ba? Matutulog ka ngayong gabi, bukas makalawa gagawin niyo yung negosyo. Naggumamit ng produkto, okay? Ginawa yung negosyo ng DBC, yung sistema ninyo, kumalat sa Amerika, natutulog ka, kumikita ka. Saan ka makakita ng ganun? 'Di ba? 24/7, di siya katulad pag nagtayo ka ng traditional business. Alam naman ng negosyante 'yan. Nagtayo ka ng negosyo, ang negosyong tinayo mo, ang operation 8 o'clock to 5 o'clock. 8 o'clock hanggang 5 o'clock, may kita ka. Pero pagpasok ng 5:01, 5:01, 5:01 to 7:59 ng umaga, walang kita. Yun, sarado negosyo mo eh. Tama, mali? 'Di ba? Tayo, 24/7. 24/7 yung marketing natin, lalo na social media. 24/7 ang income mo. Kahit sang sulok ng mundo. Grabe. 'Di ba? Ngayong gabi sa inyo, kausapin ko ngayon. Maya-maya, kausap namin yung Amerika namin. Maya-maya, kausap ko naman yung Africa. Binubuhay namin yung ibang mga countries ng Africa kasi we have 5 offices na i-open sa Africa ngayong, sana ngayong March, mag-open na. The most is April. 'Di ba? Binubuhay na namin ngayon mag-office ng mga Middle East right now. So, kumbaga ba, iba-iba yung time zone na 'yon, no? 'Di ba? Pag na-build mo 'yon, 24/7 tulog ka, kumikita ka. Saan ka makakita ng ganun? Ewan ko na lang kung di ka mababaliw doon. Do you understand? 'Di ba? Kaya nga again, sobrang nakakatawa. Sa work, 'di ba? 8 hours work, 8 hours pay. Agree? 10 hours work, 10 hours pay. 12 hours work, 12 hours pay. No work, ano sagot? No pay. No ID. No entry, di ba? No work, no pay. O, sa atin, anong ganda sa negosyo po natin right now, di ba? Kaya nga ikaw nagsisimula ka pa lang, isa ka pa lang ngayon. Pag na-visualize nyo po to, ang laki ng potential. Sobrang laki ng potential nito. And I hope makita nyo talaga to, seryosohin nyo talaga ang tawag dito, ang negosyong pinapasukan nyo po. Sobrang laki ng negosyong pinapasukan natin, mga kapatid. Kaya seryosohin nyo talaga to. Okay? Kung meron pang hindi sineseryoso to, kinukulit ka palang upline mo bago ka palang connect kayo sa uplines nyo, connect kayo sa mga coaches and mentors ninyo. Alright? Para seryosohin nyo pa to lalo tong negosyo natin. Alright? And ito pa pinakamaganda. Okay? Alam nyo, sa labas, kahit anong pagod at hirap natin dyan, hindi natin, kunyari, nagtrabaho ka, you work for like 15 years. After 15 years, nagtrabaho ka. Alright? Gumanda yung posisyon mo, lumaki sweldo mo. Dumating ang point in time, gusto mo mag-resign. Pag nag-resign ka ba, pwede mo ba ipamana or ibigay ang benepisyo sa asawa mo? Sabihin mo sa boss mo, boss, total 15 years na ako dito. Ang laki na ng benta at sales at bakit lumaki ang kumpanyang to nang isa ako nagtumulong sa inyo. Boss, pwede ba pag nag-resign ako, yung sweldo at benepisyo ko sa asawa ko na? Gusto mo batukan ka ng boss mo? Malamang hindi. Nag-resign ka na nga eh. Hindi na ibibigay, hindi talaga malamang hindi bibigay yan. Imagine. Okay? Hindi bibigay yan. O, ito pa mangalawa. Ito pinaka nakakalungkot sa lahat. Yung tinatawag na retrench. Nagtatanggalan. Uso po ngayon ang tanggalan, hindi po tanggapan. Agree? Marami pong nagtatanggalan right now. Isipin mo, paano magtatanggalan? Marami akong kakilala. May mas magaling kaysa sa kanya, bigla na siyang tinanggal. May mas bata kaysa sa kanya, bigla na siya tinanggal. May topak lang yung boss niya, isa siya sa natanggal. 'Di ba? Isipin mo, ganun ka nakakalungkot. 'Di ba? Anytime pwede ka matanggalan ng trabaho. 'Di ba? Mas magbata sa iyo, mas magaling kaysa sa iyo, 'di ba? Mas marami ang credentials kaysa sa iyo, bigla kang tinatanggal. Ang nakakalungkot ito pa, 'di ba? Ang mga companies ngayon nagma-merge. O sa mga Union Bank diyan. O anong company yung nagma-merge sa Union Bank ngayon? Comment kayo. Anong nagma-merge na company right now sa Union Bank? Sige, comment. Huwag na natin banggitin, di ba? Citibank. Citibank po, Citibank. Di ba? Ano sila? Nag-merge. Oh.
'Di ba? Meron akong makakakilala ngayon. May kasama ko player ng ano ngayon, hindi na iba na yung trabaho niya ngayon, nasa player din ng table tennis, okay? Tawag dito, nag-iba ng trabaho kasi natanggal. Kasi nga, kunyari, itong company na to, company number one, company number two, may sariling mga flow ng employees yan. Pag nag-merge yan, sa tingin mo kaya, i-adapt lahat ng empleyado ng dalawang kumpanya? Kayo nga mag-comment. Di ba? Kunyari, 200 employees, 200 employees. Pag nag-merge ba yan, 400 employees yan? Kaya nga nag-merge yan. Kasi bakit? Cost cutting eh. Ang daming matatanggalan ng trabaho. Eh, manager nga yun, natanggal eh. Ang dami. Kung 5 ang manager dyan, sa tingin mo kaya magiging 10 yung manager? Hindi. Tatanggalan talaga yan. Yung nakakalungkot. Di ba? Nawawalan ng trabaho talaga. Yun pa, marami pong nangyayaring ganyan. Ang tawag po dyan, retrench. Are you listening? Totoo. Realidad, oh, di ba? Realidad. Di ba? Yun po yung realidad. Ang nakakalungkot, okay lang sana kung tao yung pinalit sa'yo eh. O ngayon, maniwala ka sa akin, marami po akong kakilala. Di ba? Tinatanong ko, bakit ka naglipat ng trabaho? Tinanggal ako. Bakit ako tinanggal? Pinalit sa akin, mobile app. Mobile application ang pinalit sa kanya. Nang nangyayari? Opo. Sipin mo mobile app, trabaho ng isang mobile app dati, 'di ba? Ang daming trabaho, napapakain niya yung pamilya niya, napapakain niya yung ano niya, nabibigyan niya magulang niya. Tapos biglang may mobile app na na-develop, pinalit sa kanya lahat 'yun. Mobile app na lang magtatrabaho para diyan. Nangyayari? Oo. That's technology. Ngayon nga robot, tama. Robot na ngayon. 'Di ba? Pumunta kami ng Japan, 'di ba? Yung misis ko na lang pumunta ng Japan dito lang 2 months ago, pumunta, binisita niya yung grupo niya sa Osaka. Pumunta sa Japan. Alam mo nakakatuwa, 'di ba? Tumatawag siya sa akin ang nagde-deliver ng kanilang towel, toalya, tubig at kung ano-ano. Robot. Gugulat ka. Nagdo-doorbell robot. Grabe naman kapatid, di ba? Sipin mo dati tao 'yun, may pinapakain 'yun, so on and so forth, tatanggalan ng trabaho, robot ang pinalit. At di natin maiwasan po yan. Kaya yun yung sinasabi namin po sa inyo. Alright? And whether you like it or not, pag ganun po ang nangyari, hindi mo pwede ipamana sa pamilya mo yung mga benepisyo at sweldo mo. Boss, total, wala naman talaga kayong choice kasi nga, tatanggalin nyo na ako. Boss, pwede ba yung aking sweldo at yung aking benepisyo, pwede ba asawa ko na magtutuloy? Tinanggal ka na nga eh. Di ba? Hindi na pwede ibabigay sa asawa mo yan. Lalo yung pangatlo. Yung pangatlo po, whether you like it or not, di tayo bumabata habang buhay. Tumatanda po tayo. So tawag doon retrench. Pag natanggal at pagka natatumanda ba tayo, pwede mo ba pamana sa pamilya mo yung sweldo mo? Hindi mo pwede pamana yan, mga kapatid. Lalo na yung pang-apat, pag nawala tayo sa mundo, hindi natin pwede ipamana sa pamilya natin yung mga pinaghihirapan natin pagka nagtrabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo, nothing against work, but you know what? Bakit ko na kinuwento yun? Alright? Para ma-appreciate nyo ang negosyo ng Uno. Alright? Para ma-appreciate yung negosyo ng business natin. Alright? Na nakakatuwa. Kasi you know why? Itong negosyo natin, whatever happens to you, alright? At anong mangyari sa'yo, pwede mong ipamana yung account mo sa family mo. Sige nga, kayo nga magsabi kung sulit na sulit yung pinasukan ninyo. Maganda o sobrang ganda? Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, ito yung negosyo na talagang whether you like it or not, seryosohin mo talaga to. Ito yung negosyo na wala kayo sa akin, lahat pwede kang iwanan. Ito lang yung negosyo hindi ka pwedeng iwanan. Meron ka pang pwedeng iiwan sa pamilya mo. Naalala ko meron isang downline, nagkakatapos lang ng presentation namin ngayon kasi everyday kami nagpe-present sa Zoom. Isang downline ko, okay, nag-top earner din, si Maricel. 'Di ba? Di man mamalayan a year ago ata, 1 year ago, nagulat na lang kami. Dalawa kasi sila mag-asawa, naghumahataw. 'Di ba? Isipin mo mabuti, biglang wala, di natin maiwasan talaga eh, 'di ba? Buhay talaga maikli, tama mali. 'Di ba? One snap of a finger, pwedeng na ano eh. 'Di ba? And yung time na yun, nagmumomento sila, kakasimula pa lang nila, nagta-top earner na sila sa company natin. Alam mo, biglang kinuha ni Lord yung asawa. 'Di ba? Syempre, lungkot sila, so on and so forth. 'Di ba? Pero nga, nakabuild ng negosyo yung asawa niya sa negosyo ng Uno. Alright? Sa ginagawa nating sistema which is parang DBC din. Alright? Yung nakakatuwa kasi bakit again? Yung lahat ng accounts nila ngayon ng niya napunta ngayon sa anak niya. O sige nga, sabihan niyo nga ako kung maganda o sobrang ganda. Napunta ngayon sa account niya, walang question. Next kid, diretso, punta sa anak niya ngayon. Yung anak niya ngayon, yun yung kumikita, nag-active na ngayon sa business natin. Oh,
O sabihin niyo sa akin kung hindi maganda yung business na pinasukan natin, okay? Ang galing. Sabi ko, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, marami na po instances, pero yun lang yung isa-sample ko lang muna kasi recently nangyari yun, almost siguro wala pang isang taon. Di ba, pumasok ko. Eh, hindi mabigay sa asawa kasi 15 na accounts na yung asawa. Di ba? Nagkaroon nga, nabigay yung sa ilalim. Ganun kaganda yung negosyong pinapasukan natin. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas malupit pa nga siya sa insurance eh. Sa insurance, pag bumili ka ng insurance, sa mga insurance company po wala po akong inaano pero ano ko lang ganda po ng insurance, marami po kami insurance, pero maganda po to. Alam mo bakit? Sa insurance, magagamit mo lang siya 5 years, 10 years, ay, sorry, 5 years. Magagamit mo lang siya pag wala ka na sa mundo, di ba? Okay, magagamit mo lang siya. Hindi siya katulad sa atin dito, ngayon pala magagamit mo na. Tapos, maiiwan mo pa sa pamilya mo. O, saan makakita ng ganun? Ang galing. Sobrang ganda talaga. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ito yung business na perfect talaga na pwedeng seryosohin. Pwede talaga siyang seryosohin. Pwede siyang, kung baga tagalugin na lang natin, ganoin na natin, ibahin na natin term, karirin. Pwede niya talaga tong karirin. Kami, kinarir namin. Asawa ko, kinakarir ngayon. Lagari yung asawa ko ngayon eh. Talagang ano siya eh. Talagang office bahay siya. Transact. Araw-araw, 200 to half a million ng transaction niya everyday eh. So, grabe. Nakakatuwa. Kasi sobrang ganda ng business natin. Very powerful, ang galing. Kasi ako, tulad sa akin, tatlo na po yung anak ko. Tatlo. Bis ng panahon. Okay, kaya nga lagi ko sinasabi, magtatanong sa akin, Sir Warren, tatagal ba ang negosyo? Yung mga nagsabi sa akin na tatagal negosyo, wala na po ngayon. Kasi yung business natin, ang uno po, tatagal talaga siya, whether you like it or not. Nakatatlong anak na ako. Yung anak ko, 11 years old. Okay, naiiyak na po ako kasi bakit ngayong araw na to, magkakaroon na siya sarili niyang kwarto. Yung dati kong palangga, okay, dikitan-dikit lang sa akin yun, umiiyak pa yun pagka lumalabas ako ng kwarto, pag humahataw ako sa office o kung saan-saan. 'Di ba? Ngayon 11 years old, 'di ba? May sarili siyang kwarto, may sariling mundo na. Sabi ko, sige, bigyan kita ng basta wag mo tanggalin yung CCTV ah. Magbihis ka sa kwarto sa CR, bahala ka sa buhay mo. Sisilipin pa rin kita. So nakakatuwa kasi we started the business 17 years ago. 11 years na yung anak ko. 11 years old na yung panganay ko. I have a 7 years old. I have a 2 years old. Okay? So may 2 taong kami ngayon si Marcus. Ewan ko lang mamayang gabi kung gagawa pa kami ngayon. Hindi, joke lang. Di ba? So, tatlo na po yan. So, kung baga ko iisipin mo, lahat ng pinaghihirapan namin, sa kanila mapupunta. Okay? Kaya kami gigil na gigil sa business. And I'm sure, bakit yung mga top earners, yung katulad nila mentor na ngayon, dalawa na anak nila. Congratulations bro ah. Lupit mo talaga. Ang galing mo mag-direct. Isa pa. So nakakatuwa kasi ang galing kasi yung lahat ng pinaghihirapan natin lahat mapupunta sa family natin. Okay? Ang anak ko, may mga accounts na yan. So, si Anika may accounts na rin, 15 accounts. Alright, 15 accounts din yung si Zach. Ngayon ko pa lang lalagyan ng accounts yung bunso namin si Marcus. So, isipin mo ngayon, grabe, for 4 or 5 years naka-online school sila. Online school. And ngayon, nag-decide ako, sabi ko, hindi, face to face na natin siya ngayong taon. So face to face sa San Beda. Meron ba dito sa San Beda? Iyak lang iyak yung anak ko kasi gustong-gusto na pumasok sa tayo, big school. Ay ko sige, tingnan natin ngayon mangyayari. So nag-apply siya ngayon. Nagano sila, nag-entrance exam sila. Alright? So hawa naman ng Diyos, nakapasa. Okay, nakapasa siya. Pero yung hindi po basta-basta pala tuition ngayon. Hindi po basta-basta. Isipin mo, dalawa yon, di ba? Hindi pa kasama uniforme, hindi pa kasama lahat, dami pang gagastusin. So, paano pag tatlo na yung pinag-aaral namin? Kaya, I'm so very thankful that we have this business ang uno. We have DBC. You know why? Kasi may account sila, kumikita. Yung anak namin na isa, diaper lang nila. Diaper lang niya yung ikita ng isang account ng ano namin, ng anak namin. Isipin mo. 'Di ba ngayon, 'di ba? Kung magkano man yung tuition na yun, na magbabayad lang doon. Yung kaya ako gigil may mga tao. Tawin natin itong account ng anak natin para ito yung pambayad natin ng tuition. 'Di ba? Yung iba naman savings na lahat 'yon sa ikita natin. So ang galing talaga, 'di ba? And sabi ko nga sa inyo, lahat ng 'yan, alam namin na family din namin, yung anak din namin yung makakapag-benefit po niyan. So, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, the best ba ang uno? Maganda ba? Lupit, di ba? Ang lupit, di ba? Kaya nga sa mga nandito sa mga nakikinig po right now, seryosohin nyo talaga. Sobrang seryosohin nyo talaga ang negosyo natin. And allow me to share something about me. Kasi you know why? I've been in this business for the past 17 long years. Okay? So, 17 long years na po ako. So, I started way back when I was 24. After 17 years, I am 30 years old. Mali po yung calculator ko, pasensya na. Okay, kayo na lang po mag-compute.
Nagsimula ako 24, so 17 years na ako. So 17 years na po ako sa business. And grabe, 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 grabe. So ang bilis ng panahon, sobrang bilis ng panahon. And kaya nga marami nagsasabi sa akin kung tatagal ba tayo. Sobrang ganda ng business natin. I've seen a lot of people na very successful din in MC. I saw them talagang perfectly. I saw them. The first time I saw them, talagang ko maalala. Hindi ko makalimutan talaga. Alright? Yan, si MC, sila Valerie. Alright? Tawag dito, talagang sobrang ganda ng business. It will really change your life lalo pag seryoso ka sa ginagawa natin. And it will take time. It will take time. Sabi ko nga sa inyo kanina 5 years. It will take time. 3 to 5 years. Pwede ka kikita ka agad eh. Pwede naman eh. Mag-Fast and the Furious ka, magkakakotse ka. Pero lagi kong sinasabi, ito yung lagi sinasabi sa akin ng mentor ni Upline William Barbo sa akin when I started the business. Alright? Sabi niya sa akin, Warren, yung success mo ngayon hindi pa yan. Malayo pa, malayo pa. Marami ka pa pwede marating. Hangga't buhay ka, marami ka pang pwede marating. Yung lagi niya sinasabi sa akin. Kaya nga, ngayon, di ba, nagkakotse ka. Or kunyari, kumikita ka na ngayon, kahit paano, linggo-linggo, kahit paano. Di ba, hindi pa yan. Kasi 5 years, 10 years from now, yun yung ibibuild mo na empire. Ang thinking mo dito dapat long term. Pwede po ba kayo mag-comment? Long term. Comment kayo. Long term. Pang matagalan talaga. Alright? Yun yung thinking mo ngayon, malayo. Huwag ka tumingin ngayon ng direct referral lang. 'Di ba? Kasi pag direct referral lang tingin mo ngayon, hindi ka makapag-direct, magki-quit ka na. Hindi ka makapag-direct ngayong araw, magki-quit ka na. Bukas di ka makapag-direct, magki-quit ka na. Pero pag ang thinking mo ngayon is magbi-build ka ng empire 5 years, 10 years from now, dadaanan mo lang yung pagdi-direct. Di ka makapag-direct na ngayon. Gagawin mo na naman bukas. Gagawin mo bukas. Magkakaroon at magkakaroon ka. Kasi bakit? Malayo ang tinitingnan mo. Hindi lang yun eh. Hindi yun yung ending point mo eh. Di ba? Do you understand what I'm saying? Alright? Hindi mo na-hit yung top earner ngayon. Okay lang. Di ba? Next cut off naman. Okay, ngayon ano ba? Pero meron pang araw habol po kayo. Pero ibig ko sabihin, huwag ka madismaya kasi again, ang thinking mo ngayon, future. Okay, nawalan ka ng grupo, okay lang. Nawalan ka na, attrition ka, okay lang. Kasi bakit again, you have a chance right now na magsimula ulit na panibago kasi ang thinking mo nga, hindi ngayon. Ang thinking mo long term. And every time na may mga challenges, every time na may mga ganyan, it's just a building block for you na para maintindihan mo, para maging expert ka sa business natin. And those people who are earning really, really good in this business are experts. Yan mga master nila yung ginagawa nila. Yeah, if you want to become like us, gusto mo magtulad ng ginagawa. Kasi kami, hindi pa naman kami talaga, pero kahit paano, may alam kami sa negosyong to. Kaya nga, alam namin patakbuhin talaga. Pero even right now, lalo ngayon, iba-iba na yung mga, marami ka na ngayon matututunan talaga. So kami, if we keep on learning pa rin talaga. Kaya nga, laging long term po talaga ang tingin nyo sa negosyong ginagawa natin. Alright? Ako, 17 years na ako. So, sa business na ginagawa natin. So again, allow to me to share something about myself, okay? Para magkakilala-kilala din po tayo. Okay? So ang ganda na ng business, ito, marami na mga success story na nag-ano sa inyo, nag-share na po sa inyo. So I'm Warren Trinidad, I'm the founder of Red Lions Global Support, RGSX4. All right, I'm the Grand Mentor. So basically, author na rin po ako. Patapos na yung libro ko. Okay, so abangan nyo. Hindi nyo. Kayo pa lang yung unang nakaalam niyan. Alright, so Ride to Success. So this coming first week ng April or last week ng April, ilalabas ko na po yan yung libro na yan. Sana bilhin niyo po ha. Okay, so I'm an author na po. Alright, so na-feature din ako sa kabuhayang Swak na Swak, Ching Positive, Money Wise. Alright, and tinatawag na yun, Rated K. Okay, ayan. Alright, so but then again, isa pa ako sa mga taong talagang ano, kasi ako sa totoo lang, katulad niyan, dito kami ngayon to share something sa inyo. Hindi dahil nag-share kami sa inyo na to brag or iba ako pag ako nag-share ngayon, iba na yung sharing ko ngayon, hindi lang para baliwin ka eh. Alright, binibigyan na kita ng purpose eh. Okay, kasi madaling mambaliw eh, madaling baliwin yung magkaroon ng kotse, bahay at lupa, pero yung purpose iba yun eh. Iba yung bibigyan ka ng 'di ba? Parang cellphone. Bakit ka ginawa naging cellphone? Para maging may purpose 'yan. All right? Hindi pero ikaw, 'di ba? Di kotse, di lang kotse dadaanan mo 'yan, pero alam mo may purpose ka eh. All right? 'Yun ang lagi kong sinasabi lagi. Lahat ng bagay may purpose talaga. So, 'yun ang lagi kong sinasabi every time I share. All right? Hindi lang para ma-inspire para ma-motivate kayo, but I want you guys to take to see what do you call this? The bigger picture. All right? Makita nyo yung tinatawag na malaking picture or yung bigger picture ng paggagawa natin sa negosyo natin. Kasi pag walang purpose, wala eh. Mawawalan ka ng motivation, inspiration, etc. All right? So, eto, 'di ba? Magkakaroon ng purpose kasi ang negosyo natin, 'di ba, success, okay 'yun. But darating pa noon sa ikaw habang ginagawa 'yung business, magkakaroon ka ng tinatawag na significance. Alright, sa napakaraming tao. At ito isa sa mga ginagawa namin right now.
Okay, isa sa mga pwede kong matulong bukod sa YouTube at kung ano-ano pa, siguro itong libro. Marami matutulungan din nito. Lalo sa uno. Alright, na paano ako naging successful, ano yung pinagdadaanan namin, at ano yung mga tips and tricks para maging successful ka sa buhay. 'Di ba? So, Right to Success 'yan. Unang libro ko po 'yan, pangalawang libro ko mag-release na naman sa September. So, yun na yun. Kumbaga ba, kaya nga sama nandito sa mga nakikinig po right now, alam mo, journey po ang business natin. Sobrang nakakatuwa. Alright? Gagamitin ka talaga ng Panginoon kung saan ka lalagay. Nilagay tayo dito. Ito po yung ministry natin. Gagamitin talaga tayo dito. So, allow me to share something in my journey sa business natin. So, again, I'm Warren Trinidad. Okay? And then, ito, dati pa ako messenger, hindi pa ako napagtapos. Undergraduate lang po ako. Alright? Until now, I'm an undergraduate. But I'm planning to be like MC Milior din. Okay, magta-try ako mag-aral pagka magkano. Pero online. Okay, gusto ko magtapos na kahit isang degree lang. Okay, kahit maliit lang yan, basta papatunayan ko lang din na nakapagtapos din ako. But then again, mas parang kapag-inspire lang din sa inyo, hindi rin pa ako nakapagtapos. Alright? Kaya lagi ko sinasabi, walang imposible sa taong naniniwala. Walang imposible talaga sa taong naniniwala. Pwede nyo bang i-type yan? Walang imposible sa taong naniniwala. Alright? So basically, whether you like it or not, kung ikaw naniniwala ka magiging successful sa negosyong ginagawa natin, alright? Alam mo na kung gaano kaganda negosyo natin, tapos ikaw naniniwala ka na magiging successful ka, maniwala ka sa akin, you're halfway there na. Or mas malapit ka na nga eh. Kasi lahat ng bagay nagsisimula sa paniniwala. Alright? Kaya maraming iba, lahat ng mga bagay na meron ka ngayon, nakikita mo ngayon, lahat nagsimula sa paniniwala yan. Naniniwala, parang yung creator ng microphone na to, naniniwala siya na matatapos na ang microphone. Kaya may microphone. 'Di ba? Same thing, lahat ng makikita mo ngayon. Kaya ikaw ngayon, if you want to create something, kailangan ikaw muna, paniwalaan mo naman. Paniwalaan mo sa sarili mo na kaya mo siya. 'Di ba? Paniwalaan mo 'yan. Kaya kasi walang imposible eh. Doesn't matter anong age ka, anong background mo, walang imposible sa taong naniniwala. 'Di ba? Lagi niyo narinig last time nag-share ako sa saan ba yun? Sa Caneta ata, sa Araneta. Alright? Success comes to those people who believe in it the most. Na naniwala talaga. Doon darating yung success kasi doon pa lang eh. 'Di ba? Kaya ikaw ngayon nagsisimula ka sa business natin ngayon sa sa DBC right now. Kailangan ikaw ang mindset mo ngayon, simula pa lang naniniwala ka na magtatagumpay ka. Kasi maniwala ka sa akin, it will create something. Ang dami makikreate na ideas, all right? Whatever na mga negative etc. diyan, wala kang pakialam diyan kasi ikaw mismo naniniwala ka na magtatagumpay ka sa buhay o sa negosyong ginagawa mo. At yun ang sinasabi ko lagi, walang imposible talaga. Okay? Walang imposible. Kahit ano sasabihin ng ibang tao. Okay? Pag sinaniniwala ka sa sarili mo na kaya mo talaga kapatid. Okay? And of course, walang makakapigil, ito pakitype, walang makakapigil sa taong gustong umasenso. Pwede po ba niyong i-type niyan? Paki-comment nga. Walang makakapigil sa taong gustong umasenso. Wala ka talaga makakapigil dyan. Okay, ang tanging makakapigil dyan, alam mo sino? Hindi naman ibang tao eh. Makakapigil lang, sarili mo lang naman eh. Ikaw lang nagbibigay ng sarili mong limiting belief. Sabihin self-limiting belief, hindi ko kakayanin yan, hindi ako magaling magsalita, matanda na ako, 'di ba? Marami akong naririnig na ganyan, matanda na ako, bata pa ako, 'di ba? Hindi ako magaling sa pagsalita, wala akong alam sa sales, 'di ba? Wala akong alam sa ganyang klaseng negosyo, 'di ba? Kung isipin mo, siya lang ang gumagawa ng sarili niyang paniniwala. Wala namang ibang tao nagsabi sa kanya yan, kundi sarili niya lang eh. Ikaw lang naman nagsabi niyan eh. 'Di ba? Ikaw lang naman nagsabi di ka magaling. Ikaw lang nagsabi niyan eh. 'Di ba? Kaya ikaw lang nakakapagpigil sa sarili mo. Kaya nga ikaw, ang gagawin mo ngayon, tanggalin mo yung self-limiting beliefs sa sarili mo na kung di mo kakayanin to o di ba? Kailangan makita mo yung program na puro yung utak mo na what if pala kung 1 year from now kung ginawa ko yung mga bagay na dapat kong gawin. Di ba? 1 year from now makikita mo yung 'di ba yung tawag dito, yung thrill na 1 year from now, ano ka after 1 year, 2 years from now, 3 years from now. 'Di ba? You beat all the odds, pinaniwalaan mo siya. 'Di ba? Kaya nga ikaw tanggalin mo po 'yan. Tanggalin niyo po yung bigyan niyo ng sarili niyo ng limitasyon. Tanggalin niyo po 'yan. Ikaw lang po ang naglilimit sa sarili mo. Kaya niyo po gawin lalo na ngayon sa panahon ngayon. Gone are those days na sinasabi na hindi nila magagawa ang business natin. Gone are those days. Alright? Busy ka, magagawa mo to. Pwede ka maging successful dito. OFW ka, pwede. Support ngayon, 24/7. Gone are those days. Kaya nga ikaw, ngayon, makinig kayo mabuti, listen carefully. Lahat pwedeng maging successful sa business. Sabi ko nga kanina sa inyo kanina, ba? Pero hindi lahat lahat pwede, pero hindi lahat nagiging successful. Lahat pwede,
pero hindi lahat naging successful kasi unang-una pa lang, marami sa atin, hindi talaga sila naniniwala sa negosyong ginagawa natin. Pangalawa, hindi sila naniniwala sa sarili nila. Actually, yung topic ko. Ang una, hindi naniniwala sa negosyong ginagawa natin, kaya hindi sila naging successful. Ang pangalawa, hindi sila naniniwala sa sarili nila, hindi sila magsasucceed. Kaya napaparalyze sila eh. Kaya pansinin mo, marami iba hindi ginagawa ng mabuti itong negosyo natin. Kasi nga, dun sa dalawa, problema sila eh. Do you understand what I'm saying? Di ba? Kaya nga ikaw, ngayon, nagsisimula ka ngayon sa business. Sabi ko sa inyo, think long term. Pangalawa, kailangan sa pangalawa, paniwalaan mo sarili mo. Alright? Kasi pag paniwalaan mo sarili mo, alam mo na gagawin yung negosyo mo. Sabi ko nga sa inyo, whether you like it or not. Sa business po natin, makinig kayo mabuti, listen carefully. Alright? There's no such thing as income problem. Alright? Walang ano eh, hindi problema ang income dito. Kikita ka dito. Bakit hindi ka pa kikita? Dalawa lang po yan. Dalawa lang yan. Bakit hindi ka pa kumikita? Dalawa lang yan. Unang-una, alright, problema yung attitude mo. Kaya aayusin po natin yan. Ang pangalawa, yung skills mo. Ano ibig sabihin? Okay? Bakit ka hindi ka pa kumikita? Kasi bakit? Problema yung attitude mo, tamad ka. Pangit yung mindset mo. 'Di ba? May limitasyon ka sa sarili mo. 'Di ba? Sabi mo, di mo to kakayanin, napaparalyze ka na. Paano mo magagawa ng maayos to? Kaya hindi ka kumikita. Sir Warren, Mentor Warren, lagi naman nakakasama ng mga mentors, mga coach, bakit di pa ako kumikita? Pangalawa, yun na yung skills. Kaya nga ayusin mo yung attitude mo, yung mindset mo, yung belief mo sa business na ginagawa natin sa sarili mo. Kasi bakit? Pag alam mo na yan, madali na lang po i-absorb yung skills. Yung skills, very, very important yan. Kaya nga ikaw, makinig kayo mabuti, diretsahan po tayo, kay magalit sa akin. Okay? Kung meron man di pa kumikita, dalawa lang yun. Kaya ayusin natin yan. Paniwalaan, kaya nga ikaw, paniwalaan mo talaga. Walang makakapigil talaga sa'yo sa negosyong ginagawa natin. Okay? Walang makakapigil. Ikaw lang ang gagawa ng makakapagpapigil po sa inyo. Alright? So, aralin nyo lahat. Aralin nyo lahat. Ako, yun ang ginawa ko sa sarili ko dati. Bakit ako? Sa totoo lang, whether you like it or not. Sabi ko nga, when I started the business, hindi naman agad-agad ako kumita na malaki dito. Ang unang-unang check ko sa uno, 1,750 pesos. Sige nga, sa mga nandito, sino po mas malaki ang first check nila sa akin? Ang unang-unang check ko, 1,750. Unang check ko yon. Kaligay mabuti. Yung 1,350 sa akin, kay MC Melio. 1,750, hindi po unang buwan. Unang check ko yon. Kasi unang buwan, hindi pa ako kumita. Pangalawang buwan, hindi ako kumita. Pangatlong buwan ko po yon. Marami sa atin, unang buwan, hindi kumita, ayaw na. Pangalawang buwan, hindi kumita, ala na. Pangatlo, pumasok. Kasi ang thinking ko that time, tawag dito, kailangan kong aralin yung business. Kailangan kong aralin yung business. Kumbaga, nasa learning stage ako that time. So, kumbaga, hinaharal ko talaga. Kaya, naiintindihan ko negosyo long term. Wala akong pakialam kaya di pa ako kikita na ngayon. Kasi bakit agad, ang nangyayari sa akin, tinitingnan ko yung future. Sabi ko, baka build. Alam mo dati, naalala ko pa dati, ah ang office pa natin dati Manila. Tapos pumunta si Upline William Barbo, si Boss William, BOD natin. Pumunta sa Davao, dala-dala pa niya isang papel. Papel lang po yung papel ng isang papel. Nasa Apo View Hotel kami. Isang papel po 'yun. Nakalagay lang po doon ng logo ng Uno. So ito yung company natin. Sabi ko, wow. Alright. So ito yung company natin. So ito yung mga produkto. Nagdala siya ng produkto. Ang dami pang produkto. Marami ng produkto na wala na sa atin. Pero yung produkto na mga naalala ko doon, VCO, Grapeseed. Yun ang pinakaunang product natin. Grapeseed, VCO. Sumunod na yung Ultima Seed. Tatlo lang po yung product natin that time. Grapeseed, VCO, tsaka glutathione. So again, to cut the long story short, okay? Diba? Kinausap ako ni Upline William. Okay, sabi niya sa akin, hindi pa kami magkakilala. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, alam mo Warren, nagtatry ka ng itong klase negosyo. Kasi I tried this kind of business before. Hindi talaga mawawala yung pagiging gaytong negosyante mo or pagiging networker mo. So, again, to cut the long story short, meron siyang sinabi sa akin na sobrang ano, isipin mo Warren ilan ang population ng Davao, sabi ko sa kanya. Sabi ko, that time 2.1 million. Davao City. Sabi ko 2.1 million. Warren, wag natin pag-usapan yung 10%. Pag-usapan lang natin yung 1%. Magkano kikitain mo doon? Yun ang thinking ko lang. Late pa lang noon. Sabi ko, 2,000 tao. So, paano mangyayari yun? Sipin mo, Warren, ngayon, ilan tayo dito? 30, 20, 20 plus tayo, 30. Palagay lang natin dito, tatlo lang makukuha ko, 4. 1 year from now, ilan na tayo dito? Paano kung sinimulan mo siya? Yun ang thinking ko na time. 2,000 lang. 2,000 people. Alright? Na madadami. Million yung inisip ko. Sabi ko, million yun Pag nung kinumpute ko Alright? So, again, habang tumatagal, hindi na Davao yung inisip ko.
Nag-create na ako ng Davao, kumalat na ng Jensen, kumalat ng Tagum, Lagari na yun, kumalat ng Cotabato, kumalat saan-saan. Nagkaroon ako ng, meron akong downline na, na nag-create ng Manila, pumunta po kami sa Manila, nag-create po kami. Tapos nagpe-present pa ako nun sa whiteboard, yung whiteboard. Tapos may nakikinig doon, DJ sa DJ's booth, empleyado, DJ's booth. So kaka-create ko, kumikintat sa akin, yun yung asawa ko ngayon, si Dayan. Yung misis ko. Basta wala pasensya. Di ba? Na-inlove sa akin. Wala magagawa. Sige, sa'yo na ako. Hindi, yung asawa ko ngayon. Ngayon, kasi ang dalawa na kami dating operations managers. Again, to cut the long story short, kumalat po yun. Nag-Cebu, nag-Singapore, kumalat, lumaki ng lumaki yung business. Alright? But it started with just, my first check is 1,750 pesos. Alright? Sobrang liit when I started. Pero hindi ko tinignan yung liit eh. Ang tinignan ko kasi kung totoong pera ba talaga siya. Yun ang una ko tinignan eh. Kaya nga sabi ko, pag totoong pera to, ibig sabihin, totoo yung sistemang pinasukan ko. Do you understand what I'm saying? Example, ikaw, kumita ka ng 450 pesos sa ano, nakapag-direct ka. Pag winidraw mo yan, at totoo yan, ibig sabihin, yung tinuturo ng upline mo, totoo. Do you understand? Yun ang thinking ko eh, hindi yung pera eh. Pag alam ko totoo yan, so ibig sabihin, kailangan ko lang magkaroon ng directly proportional na trabaho at build ng organization para makuha ko yung mga pinag-uusapan namin kung magkaano yung marketing plan na pinag-uusapan namin. At yun po yung nangyari. Kaya unang check ko, 1,750 pesos, winidraw ko po, baliw na baliw ako. Sabi ko, totoo nga talaga. Binili ko ng Chicken Joy. Oy, totoo nga talaga. Kumain ako. Sabi ko, totoo. Yun na nagsimula, di ba? Tinrodo ko talaga siya. Pangalawang income ko, 5,000. And that time, tawag dito, part-time ko pa siya. Sabihin nyo lang ako pa, madaldal po ako. Sabihin nyo, baka hanggang limang oras na ako dito nagsasalita. Sabihin lang ako mentor MC pagka time up na ako. Message na lang. Alright, so again, tawag dito, that time I was a messenger. Di pa ako nakapagtapos. Okay, messenger po ako, I'm an undergraduate. Alright, tumutulong pa ako sa magulang ko din. So ang sweldo ko that time, 8,000 to 9,000 pesos a month. Okay, sweldo ko. Alright, 9,000 pesos a month. Hindi ako kumita unang buwan, may 9,000 ako. Part-time lang. Pangalawa, may 9,000 pa rin ako sweldo. Pangatlo, 1,750. So, sabihin, 9,000 plus 1,750, meron ako magkano? 10,750. Di ba? Yung mga ibang kasamahan ko that time na mga nagtatrabaho, mga tropa ko, mga dati nagte-table tennis din, mga kainuman ko rin dati. Sabi sa akin, Warren, grabe naman, ang laki naman ng kinita mo. Giniloloko pa ako that time. Sabi ko, Otis, okay lang. Kasi parehas na naman tayo ng sweldo. Na taon lang, mas may dagdag. Otis, ako may dagdag. Natahimik sila. Pang-apat na buwan, sweldo ko 9,000. Pero meron ng additional. Magkano na siya? 5,500 pesos. So magkano na po yun mga kapatid? Meron na akong 14,000 sa loob ng isang buwan. Tuwang-tuwa na ako. Alright. Yun na yung time na iniimbita ko si Alan J. Rosal. Kilala niyo ba si Alan? Okay. Kasi unang-unang buwan, inibita ko po yun. Ayaw maniwala. Pinibisita ko yan. Di ba? Nakasombrero pa yan. Nakatay nun. Alam mo naman si Alan, ibang-iba yung the way magsuot. Di ba? Dati pa po yun. Okay. Unique talaga yan si Alan. So, naka-glasses yan siya. Ganyan. Sabi siya, bro, sama tayo. Ginaganon ko siya. Binibisita ko siya sa trabaho niya. Sama tayo. Kumikita ka na. Sabi ko, sama tayo. Kumikita ka na. Sabi ko, sama na. Masasama tayo. Ginaganon ko po siya. Pero pang-apat na buwan, 5,000. Sabi ko, bro, 5,000 na ako. Tara, treat kita. Ayaw pa rin niya. Okay, kaso nga lang, nung dumating ang point in time, nag-25,000 na, nag-110,000 na. Yung nag-110,000 na po siya, yung sweldo, yung income ko pa sa RJS, ay sa Uno, after, I think 6 or 7 months yun. 110,000. Di ba makalimutan nyo kasi one impossible natin yun eh. 110,000. First one impossible yun. 110,000 Davao pa. Sa Davao pa ako nag-Uno. Alright? Ayaw ko nang imbitahin si Alan. Alam mo naman tayo, di ba? Pagka choosy na ako, bahala siya sa buhay niyo, kaya niya. Kaso nga lang, lagi ko ang ginawa ko, tawag dito, kasi tinatrabahuan niya, graphic artist siya. So, pinuntahan ko siya ngayon. Ay ko, bro, alam ko naman di ka nasasali. Print mo na lang tong cheque ko. Gulat siya 100,000 pesos. Nagulat po ako ngayong gabing-gabi. Okay, nasa isang tambayan kami. Biglang nagbike. Kasi si Alan, nagbabike lang yun eh. Nagbike siya. May ilaw, dumadating siya. Bro, paano ba natin ginagawa? Paano ba yan siya? Basama muna ako dyan. Again, to cut na lang story short, si Alan ngayon, di ba? Na that time, lupit. Ngayon, siguro total income niya, 10 million na rin ata. Di ba? So nakakatuwa kasi, again, from 100,000 nagtuloy-tuloy. Ngayon, wala nang di naman to FB live, no? Kung may record po, wag niyo lang sabihin. Kaya kinita ko na po sa buong pag-uuno ko siguro nasa 135 million pesos na already.
for 17 long years. Yun yung future nyo. Di ba? Pwede na. Di ba? Siyempre, of course, 15 accounts ako. Of course, 15 accounts ako. Okay, business package pa ako. 15 accounts pa ako. So, 135 million, bukod pa yung sa asawa ko, bukod pa sa mga anak ko. So again, ang galing ng business natin. Yun yung sinasabi ko nga sa inyo. Alright, we started with just small amount of capital, pero ang laki ng pwede makitain. Kaya nga walang imposible sa taong walang posible sa taong naniniwala at walang makakapigil sa taong gustong umasenso. Kaya kung ikaw gusto mo umasenso, ang laki ng pwede mangyari sa inyo dito. Alright, ako when I started the business, normal yan. Kasi negosyo naman to eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pag naintindihan nyo bakit nyo itong ginagawa o bakit at gaano kalaking negosyong pinapasukan nyo, alright, whether you like it or not, kahit sino na hindi sasali sa inyo, wala kang pakialam eh. Alright? Kasi that time when I started the business, wala akong pakialam sa mga taong hindi naniniwala sa akin. Normally, I'm doing business, negosyo. Hindi naman lahat ng nagnegosyo, lahat ng tao market ka eh. 'Di ba? Parang yan, kunyari sa clinic may clinic sa tapat, 'di ba? Dentista. Hindi masakit ngipin ko, hindi ako na magpapaklinik, hindi niya ako market. 'Di ba ngayon? Bukas, 1 week from now, pero baka 3 weeks from now, biglang sumakit ang ngipin ko, kailangan ko magpabunot, market niya na ako. Eh kung nagsarado siya, anong mangyayari? Hahanap ako ng iba. Ikaw ngayon, anong mangyayari? 'Di ba? Posting ka sa Facebook, iniimbita mo yung kamag-anak mo, kakilala mo, friends mo, so on and so forth, hindi sumali sa'yo. Bakit? Kasi nga, hindi mo pa sila market sa ngayon. Pero meron talaga tayong mga market na naghahanap talaga o mga taong dapat na makasama sa ating negosyo. Isipin mo mabuti, kung magsara ka ng negosyo mo sa uno, sa DBC, hindi ka nag-uno. At biglang unong araw na yon, biglang kailangan niyang kumita ng malaki. Gusto niya na magbago buhay niya, sawang-sawa sa trabaho niya. Naalala ka bigla, 'di ba? Naalala ka. Nung nakita ka, 'di ba, nagtumigil ka. Ay, 'di ba, yun sana yung alas mo. O sayang. Ay, learning, natututo po ba kayo? Kaya kailangan mong gawin ngayon, bukas ka lang ng bukas. Market ka lang ng market. Share the business. Kamag-anak, kakilala mo, posting ka, kung may nag-a-ads ka, mag-ads ka. Okay, basta importante, market the business. 'Di ba? Hindi lahat market, pero meron talaga mga taong kailangan. Pasinin nyo, pati nga algorithm ng Facebook, alam eh. 'Di ba? Naalala nyo? 'Di ba? Mag-comment ka lang, maghanap ka lang ng magta-type ka lang sa algorithm ng Facebook, magta-type ka lang ng massage chair. Pag tinype mo kaagad yan, nag-search ka sa marketplace, magugulat ka na lang. Lahat ang dami na nagma-market ng ano, massage chair. Agree? Hello? Pero dati, may nagbebenta naman sa'yo ng massage chair. Nang pupunta ka na naman mo, nakikita mo massage chair. Hindi ka naman, di mo naman binili. Hindi ka pa kasi market na that time. O ngayon, kailangan mo na ng massage chair. Nag-market ka. O, di ba? Ang dami na ngayon. Isa ka na ngayon sa market nila. That's business. Yun ang mundo ng negosyo. Kaya ka ikaw ngayon, nakikinig ka sa akin ngayon, hindi sumali sa'yo ngayon, okay lang. Hindi sa'yo, okay lang. Buksan mo lang yung negosyo mo. There are people around the world, hindi lang Pilipinas po, hindi lang po Metro Manila, around the world, looking for the business na looking for the opportunity or negosyo na na hawak mo ngayon. Not only the business, pati ng products na hawak mo ngayon. Yet, keep on sharing. Kaya ako that time when I started the business, ganun din. Daming nagduro sa akin sa ilong. 'Di ba? Sabi sa akin, doon na mangyayari sa akin. Walang pakialam. Di naman sila magpapakain sa akin. Walang pakialam dyan. Sa alam ko sarili ko, magsasucceed ako sa business. 'Di ba? Again, to cut the long story short, lakas ng loob lang. Di, lakasan lang na talaga ng loob. You want to become successful? Ito, bigyan ko lang kayo ng tip. Isa sa mga pwede nyong baunin. Okay, ngayong gabing to. Alright? Tawag dito, if you really want to become financially successful, dalawa lang talaga daw. Kung gusto mo yumaman, dalawa lang daw. Unang-una, mayaman mo na yung pamilya mo. Pag mayaman pamilya mo, mayaman tatay mo. Hindi pala tatay, dad. Daddy mo. Pag mayaman daddy mo, mayaman ka. Pag mayaman ka, mayaman ikaw, mayaman apo mo, lahat mayaman yan. Eh paano kung nanggaling ka sa mahirap na pamilya? 'Di ba? Kailangan may pangalawa ka. Ano yung pangalawa? Lakas ng loob at tibay ng dibdib. Pwede nyo ba comment yon? Lakas ng loob at tibay ng dibdib. Ito patandaan nyo. Alright? Isipin mo mabuti, wala ka nang pera, wala ka pang lakas ng loob, saan ka pupulutin? Pero, kung malakas ang loob mo, malayo ang mararating mo, kapatid. Parang pagbabike lang yan. Hindi ka marunong magbike, malakas ang loob mo matuto. Pag nagtuto ka na magbike, hindi ka lang mag-e-enjoy, malayo ang mararating mo. Diba? Do you understand what I'm saying? Same thing sa ginagawa po natin. Laksan mo lang loob mo dito.
'Di ba? Hindi lang, wag kayong magagalit sa akin ha, lalo sa mga nakikinig po right now. Wag lang kayo mag-training for the sake mag-training. Yung tinraining mo, yung tinuturo sa inyo, laksan mo loob mo na i-apply mo. Magkaiba kasi yung training, magkaiba yung application eh. Do you understand? I-apply mo. Ma-reject ako, ma-reject. May sasali, hindi sasali. Wala ka akong lang. Mas importante, i-apply mo yan. Kasi diyan ka matututo eh. Kaya nga lagi ko sinasabi sa totoo lang, huwag kayo magalit sa akin ha. Sa totoo lang, ito, bigyan ko kayo ng sample. Alright? Marami akong makakilala, ang daming alam sa negosyo, pero walang nadidirect. Pero meron akong bagong direct. Kakasimula pa lang ngayong araw, bukas may direct. O paano nangyari yun? Wala naman siyang alam mag-direct. Sige nga, comment nga kayo. Paano mangyari yun? Ikaw na, di ba, ano kayo sa si person A, tinuruan ko, ito yung mga kailangan mong gawin para makapag-direct ka, di ba? Umabot na isang linggo, 2 linggo, wala pa rin manapasali. Meron ako napasali isa, kakasali lang. Dito lang, yung taga Japan ko. Kakasali, bukas may sumali na sa kanya. Wala pa akong tinuturo sa kanya. Paano nangyari yun? Kasi nga, magkaiba po kasi yung nagkakaroon ng application na agad. Lakas ng loob na gawin na kagad yung business. Iba kasi duda ng duda, natatakot, di ba? Wala ang lakas ng loob na gawin yung negosyo, di ba? Ang daming iniisip, ano kaya sasabihin ng kamag-anak ko, kakilala ko. Ang nakakalungkot, hindi pa nagsisimulang gagawin, anong ginagawa? Sige nga, anong ginagawa? Nagdadalawang isip na gawin. Kaya walang nasisimulan. Kumbaga, alam naman tayo mga Pilipino, ano mga Pilipino, di ba? Hindi pa nagsisimula. Hindi pa nagsisimula. Ay, baka hindi sasali yan, walang pera yan. Ano ko, paano mangyayari yun? Wala mangyayari talaga sa'yo. Kaya ikaw ngayon nakikinig ka, magkaiba kasi yung doer eh. Magkaiba yung doer mga kapatid. Iba yun. Iba yung ikaw yung ano. Di ba? Iba yung ano mo, tawag dito, gawin mo kaagad. Busin mo warm list mo. Tapusin mo lahat yan. Di ma-reject kung ma-reject. Bahala sa buhay. Tuloy mo yan. At least, di ba, maintindihan mo. Ibig sabihin, di ba, sabi nga ni, sino nga tong magaling na vlogger na dating taga-uno? Sino to? Si Kong. Kong TV. Oh, di ba? Nakita ko si Kong, yung poster niya. Pag nahihirapan ka sa negosyong ginagawa mo, tama yung negosyong pinasukan mo. Sabi ko tama eh, no? Sabihin, ginagawa mo talaga siya. Ang galing. So, kaya nga sa mga nandito, are you learning? Natututo po ba kayo? Kasi wala kasing madali. Walang madali. 'Di ba? Kailangan you will overcome those challenges na binibigay po sa inyo. 'Di ba? And I overcome those challenges. Sabi mo, ang daming inferiority complex kasi hindi ako nakapagtapos. But then again, sabi ko, natanggal na. Wag mo na tanggal sa akin yan. Tinabaho ko talaga siya. So again, yan. Those are the successes. 'Di ba? Consistent hard work, greatness, ayan, bahay, properties, 'di ba? Travel around the world, 'di ba? America, 'di ba ba to? Middle East, ayan, tawag dito, Africa, Europe, di ba? Ganda, sobrang ganda. Sarap ba? Ngayong taon, tawag dito, blessings from the Lord. Okay, 4 or 5 countries yung iikutin namin ng family namin. So nakakatuwa, 'di ba? Ngayong November, yung buong grupo naman namin, ano kami, Hong Kong, Macau. So ang galing, galing talaga. Tapos Japan, tapos yun. Sana matuloy yung Amerika namin ngayong December. Pero ang galing. Grabe, nakakatuwa. Gusto niyo makitang buhay? Galing na, galing, di ba? Ngayon, siguro, medyo bumaba ako ng konti ngayon ng pairing Pero dati kasi 40, 50 pairs a day. Ngayon, at least 20, 22, 25, 30. Not bad pa rin. Di ba? Pinakamababa ko sa loob ng isang araw, 15 na pairs sa loob ng isang araw. Not bad pa rin. Kaya nga sa mga nandito, na mga nakikinig po right now, sobrang ganda. Unilevel ko pa. Alright, may unilevel pa pala. Okay, unilevel ko, pumapalo po ng 200 to 400,000 pesos a month. Unilevel alone. Alright, kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong business na to, sobrang laki po to. Huwag kayong magalit sa akin, pero I will tell you, direct to the face, sobrang laki ng negosyong pinapasukan ninyo. Hi, learning? Marami na ba kayo natutunan? So for the last at least 5 to 10 minutes of my sharing, 5 to 8 minutes. Alright? Una, pangarap tayo na malaki. Okay, nangarap ka na. Maganda na yung negosyo, maganda yung business sa pinasukan mo, ang ganda ng tawag dito, pinapaliwanag mo, mangarap ka na ng todo. Kotse, bayit lupa, okay, lahat. Bigyan ng magandang buhay pamilya mo,
Right? Ako kasi ang pangarap ko right now is to produce a lot of successors. Ibig sabihin, gusto ko mag-produce ng maraming katulad ko. Alright? Na nagne-network na katulad ko before na kumikita na malaki. And dumadami na rin sila kahit paano. Alright? So, yun yung pangarap ko right now. Kung baga ba, hindi na sa akin. Sa ilalim ko na. So, kayo naman, ganun din. Pangarapin nyo. At pangarap kayo. Kahit ano, kotse, Ferrari ba yung gusto mo? Dream really big. Kasi, again, pag wala, sige nga, mag-comment nga kayo. Ano yung mga pangarap nyo ngayong 2024? Comment nga kayo. Pwede po ba mag-comment? Okay, wow! Grabe naman, Coach Upline MC. Oh, Mustang, ganda niyan. Bagay na bagay sa'yo. Alright, so house and lot, bite lupa, savings sa bangko, education for your children, travel around the world, di ba? So, pangarapin niyo po yan. So, kailangan, yan po yung parang magbibigay sa inyo ng direction. Alright? Yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa negosyo natin eh. Kasi bakit nagkakaroon ka ng direction sa buhay. Marami pa ako nakakausap wala pa sa business. Alright? Wala ka talagang direction. Alright? Di baduy yan, pangarap. Baduy ba yan pag nakuha mo? Hindi baduy yan. Alright? Sobrang ganda po niyan pag nakuha mo siya. So, mangarap ka na malaki. Aral. Always learn. Learn from your mentors. Araw-araw training ka. Alright? Lalo yung skills, okay? Lahat ng skills, di ba? Mapa ngayon, warm list, face-to-face skills, alright? Online skills, lahat aralin mo siya. Alright? Masterin niyo yung business. Okay, the difference between those people who have bigger income than those people na malilit yung income is madalas diyan yung skills. Alright? May alam sila. So kailangan alamin mo siya. Kasi nga magkaiba yung master sa ginagawa niya eh. So magiging master ka sa business sa ginagawa natin pag lagi mo siyang inaaral. So training, lahat ng trainings na binibigay sa inyo ni Mentor MC tsaka ni Mentor Valerie, lahat 'yan. Alright, lahat 'yan. Naalala ko nga ayan, ito kwento na lang. Okay, bakit ganito kalaki yung grupo nyo? Bakit kumikita kayo ng malaki? Pumapasok kayo sa top 10? Kasi naalala ko si MC Melior. Si upline MC ninyo, sa totoo lang, okay, ba tawag dito? Singit-singit din siya lagi. Okay, singit-singit lang yan siya lagi sa mga bilog-bilog dati. Okay, dumating pa po sa point in time, lumapit talaga siya sa akin, nag-message talaga siya sa akin. Meron kasi kaming Rex training, alright, na leadership training. Okay, sa totoo lang, sa lahat, huwag kayo magagalit sa akin. Ano lang, tawag dito, ito fact at saka ano to. Okay, sa buong siguro naka 1,000 Rex training na ako buong ano 1,000 plus na siguro. Si MC lang po ang hindi ko kagrupo na nakapag-Rex training. For the record. Okay, pumasok pa siya sa Rex training. Siya lang talaga. Wala ako ibang pinasok na ibang nag-Rex training si upline MC Melior lang. Alright, siya lang yung nakakuha ng Rex training. Ganun siya kagrabe, di ba? Alam ko talaga na ano. And mind you yung mga grupo namin that time sa Red Lions, okay, yun yung pang ano ko, yung mga grupo ko ng mga core leaders that time. Sabi ko, tinan mo to si MC Melior. Kung sino pa hindi natin kagrupo, yung pa yung nagli-lead ng kailang. Siya yung leader talaga. Siya yung, wala kalong biro. Siya yung tumatayo. Siya yung nag-ano yung mga ano. Kaya nga ngayon, grabe ka lang. Grabe. Kaya saludo ako dyan. Kaya no wonder talaga. No wonder na ang laki ng wisdom niya. Ang galing ng group, ang galing ng upline niya, sobra. Alright? Iba po yung wisdom niyan. Okay, minsan nga kung gusto kong kakwentuhan talaga yan kasi sobrang grabe yung wisdom niya. Mano yan, ma-curious, matanong. Okay, kaya naman nakukuha niya yung gusto niyang sagot, di ba? So, galing, galing, galing. Oo. Opo, exclusive po 'yan sa ano. Exclusive daw yun, gumawa kasi ano 'yan, module po namin 'yun. Alright. So, kumbaga ba siya lang, 'di ba? Kung ang point ko doon, ang punto ko, yun ganun kagrabe yung ano niya, alam niya, gusto niya malaman sa business. Alright. Ngayon, ang dami. Ay, mas malupit pa nga sa akin yan pagdating sa trainings talaga. Kaya attend kayo ng lahat ng trainings na inaano ni Upline MC, ni Upline Valerie, lahat, as in lahat. Be involved sa lahat ng mga bagay-bagay. Sa aralin nyo, masterin nyo paikot-ikot yung business natin. Then work really, really hard. There's no substitute in working really, really hard. Trabaho, kapatid. Alright? Mapa-online yan, mapa-offline yan. Trabaho. Walang iba yan. Trabaho lang yan. Alright? Ako, para sa akin, ako vision ko ngayon, ito eh. Hindi ako matitibag eh. Ito yung gusto kong mangyari. So, yun yung way of working hard ko talaga. So, same thing sa inyo rin. Work really, really hard. Trabaho, kapatid. There's no substitute in really, 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 really working really, really hard. So, trabaho, kapatid. Walang ibang ano yan. Then focus. Okay, wag na kayo tumingin sa iba't ibang ano, lalo ngayon social media. Kanya-kanyang baliwan yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh. Alright, wag lang kayo nakafocus sa baliwan kasi maraming baliwan ngayon. Kahit hindi natin industriya, madami yan.
Pero if you're focused on the long term, you're focused on your purpose, hindi ka matatitibag diyan. So kailangan doon ka naka ano, focus ka. Ngayon nasa DBC ka na, ang ganda ng sistema ninyo. Ang dami na kumikita ng malaki. Tuloy niyo yan, kapatid. Alright? Dugtong kayo ngayon sa upline ninyo. Alright? Then give back. Okay? Pag kumita na kayo, balik nyo sa turo nyo, i-training nyo, inspire a lot of people, and pray and never give up. And of course, allow me to share something about this one kasi lalo sa inyo sa grupo ninyo. Kanina pinag-usapan natin yung upline mo. Ngayon, kayo, mag-aral ka, ikaw at yung upline mo, mag-aral ka. Pero ito ngayon, itong one thing na kailangan yung gawin talaga, uplines, okay? DBC, okay? Lahat kayo, okay? Kailangan naka-align po kayo sa upline nyo. Naka-align po kayo kila upline Valerie, okay? Kila mentor MC Melior. Align kayo. Alright? Kasi you will not do this alone. Nagiging alone ka lang dito pag hindi ka naka-align sa grupo ninyo. Kung ano yung pinag-usapan ninyo, align ka lang. Okay? Kung bago ka pa lang, ano ka talaga, makisingin ka. Kung baga ba, may sinasabi pa nga ako lagi sa mga downline kung bago pa lang, lagi sinasabi, magpakitang gilas ka kasi. Magpakitang gilas ka kasi para at least sabay ka namin. So, sabay ka dyan ngayon, umalign ka. Kasi sabi ko nga, hindi isang tao lang yung magsasucceed. Okay? Lahat talaga yan. Kaya nga ako, sa totoo lang, tawag dito, inspired ako sa grupo ninyo. Sobrang ganda ng the way of leadership ng grupo ninyo kasi ang galing eh. Yung mga gusto namin gawin, nagawa niyo na eh. Kaya nagawa niyo na, ang galing. Kaya nga nagtatanong kami, nagminsan kayo ng mga venues na ano niyo. Ang galing, gano'n kayong ganito, gano'n kayong ganyan. Alright, may mga gathering kayo ng mga leaders, ang galing. Kami naman, may gagawin naman kami ngayon sa Anniversary Leader Summit naman siya. So, pero nagawa niyo na yun, di ba? Sobrang galing. Kaya nga, align po ninyo yan. Huwag kayong mawawala sa alignment ng buong community ninyo. Alright? Pwede nyo po bang pasalamatan, okay, kung sino man yung upline na papasalamatan? Pasalamatan nyo naman. I-comment nyo naman po. Alright? Pasalamatan nyo naman yung uplines ninyo. Direct upline nyo ba yan? Upline nyo yan. Alright? Tapos sabihin mo sa kanya, ito nga yung normally assignment ko. Last siguro 3 minutes of my sharing ha. Ito lagi kong assignment sa pag nagtuturo ako, nagtitraining ko. Huwag nyo hintayin na kami magsasabi. Kayo lumapit. Okay, sabi mo sa akin kung anong gusto mo. Upline, ito yung target ko, ito yung target ko. Di ba? Kasi alam ko. Pero usually tinatanong namin yun siya. Okay, kasama sana yun. Pero lagi ko sinasabi, lalo sa mga seryoso, lapit ka. Doon kayo pasalamat ka sa mga uplines mo na nag-guide sa inyo, nagtuturo sa inyo, na walang sawang nagtuturo talaga, pasalamat talaga kayo nan. Alright? Kasi ang business po natin, hindi to ngayong araw lang. Okay, this is forever. Alright, hanggang may uno. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ayos ba yan? Okay, talent wins games, but teamwork, intelligence, and strategy wins championship. So again, ito yung grupo namin. Fast forward ko na lang to ah. Okay, so galing. Sobrang nakakatuwa. Okay, kami din, may target din kami. Alright, so kayo din, alam mo for sure may target din kayo ngayon 2024. And sumabay po kayo. Okay, sabayan nyo yung community ninyo, palakihin nyo, alright? Sa mga top earners, okay? Tuloy nyo yan. meron nga, ginajoke ko ngayon may ibang mga top earners eh. Sabi ko, grabe ha, congratulations. Ginagano ko, congratulations, pumasok ka sa top earner. Congratulations. Hanggang kailan kaya yan? Niloloko ko eh. Nagcha-challenge sila. Hanggang kailan kaya yung pangalan mo dyan? Nagcha-challenge sila. Kaya sila Kester. Hanggang kailan? Di magta-top 1 ako. Kahit paano naman. Nahihit niya unofficial yung top 1. Kahit paano, di ba? So, hindi na masama. Di ba? Nag-top 1 din yung isang downline namin si Chris. Okay, so ngayon, challenge na naman namin sila. So again, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang tawag dito, hatawan. But then again, alright, dugtong kayo sa grupo ninyo. Lalo apply na MC, alam malapit yan. Ano yan? Kung meron akong masabi kay apply na MC, ano siya? Very strong person yan, okay? Pero marami kasi minsan naiisip pag strong person iba eh. Ang strong person, bakit strong person yan? Kasi he cares for you. Ako, I'm a strong person. Strong ako sa anak ko. Anak ko, alam nila yan. Pag ako nagsalita, wala. Takot na kagad yan sila. Kasi bakit again, I'm thinking sa kapakanan nila. Gusto ko maging successful sila sa buhay. Alright? Gusto ko maging maganda buhay nila in the future. So same thing kami dito. That's love. Kaya nga kami ngayon, lagi ko ako minsan sa mga downline ko, ganun ako eh. Okay? Kaysa naman wala akong pakialam sa inyo. 'Di ba? Nandito ako para i-guide ko kayo.
May masabi man ako para sa inyo yan, para at least ma-correct ka. Alright? Kasi ganun din yung mga mentors ko sa akin. Alright? So, sumunod lang kayo. Sunod lang kayo. Hindi nyo kami boss. Hindi nyo boss si MC tsaka si Valerie at tsaka the rest of the uplines. Alright? Hindi nyo kami boss. But then again, alright, sa negosyo na ginagawa natin, ginaguide po namin kayo. Okay, hindi namin kayo pipilitin, pero willing kami mag-guide kahit ano pa ugali mo. Matigas ang ulo mo, wala kaming pakialam, matanda ka, bata ka, basta ikaw yung tipong tao na nakitaan namin potential, alright, tutulungan ka namin. Iga-guide ka namin. Pero again, lagi may sinasabi, mahirap tulungan isang tao, ayaw talaga magpatulong. So wala na kami magagawa niyan. Maghahanap na lang kami ng mga potential na tao na gusto talaga makipagtulungan. Alright? And lastly, of course, give back. Yun nga, sabi ko sa inyo, give back. Kasi si Lord naman bahala na lahat niyan eh. Okay. Ano yan? At your time. Okay, wag niyo po i-compare yung success ha sa mga iba ha. Ito lastly, last 1 minute. Wag niyo i-compare yung success sa iba kasi marami iba ay nag-succeed siya 6 months pa lang. Iba 8 months, 9 months. Magkaiba kasi, magkaiba eh. Lahat ng makikita mo iba-iba eh. 9 months manganganak. Ang iba naman, hindi naman lahat ng pregnant manganganak 9 months eh. Pag ang baboy manganak, ilang buwan ba ang baboy? ang palaka, ang tawag dito, ang iba't ibang hayop, iba-iba 'yan. Itong microphone, itong cellphone, iba-iba kung kailan siya natapos. Kaya wala siyang ano, tawag dito, wala siyang exact date kung kailan ka magiging successful. Walang ganun. Alright? May panahon ka talaga. May panahon ka. Okay? Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang kapatid. And I hope, pag naging successful po kayo, okay, maging significant kayo, alright, sa napakaraming tao. You will help a lot of people, will inspire a lot of people, and give hope. And of course, mahanap yung passion mo. And of course, yung purpose mo. Alright? So, God bless everybody. Love you guys. Thank you very much for inviting. Sobrang pasensya na, 2 oras ako nagsalita. Pero I hope marami kayo natulungan. God bless everybody. Thank you very much, Coach MC Thank Melior and upline Mentor MC and Mentor Valerie. thank you, Upline Warren. I miss you. Hindi kita nakita kahapon eh. I miss you. Okay lang picture muna before you leave. Sige, sige, sige. Okay. Everybody, picture tayo ah. Mag-on kayo ng camera lahat. Okay. 1, 2, 3. Si up, ano lang, gallery review lang ako. Isa lang. 1, 2. Thank you, Upline Warren Trinidad. Grabe. Right, God bless everybody. Thank Thank you you, sa upline oras MC. mo. See you soon, see you soon. Yes, Upline. Thank you, thank you. Guys, thank you tayo kay Upline Warren. Maraming salamat, Up Warren. See you around. Grabe. Grabe ba? Na-inspire ba kayo kay Upline Warren? Nakaka-inspire, no? Alam niyo po, totoo yun. Nung time na bagong